Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1861-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mabilis na kumalat ang apoy at halos tuluyang matupok ang buong lugar. Sandaling napuno ng mga panaghoy ng tadhana ang lupain. Sa ilalim ng ganitong kapangyarihan, maging ang mga powerhouse ng True God ay nahirapan ding makatakas sa kamatayan. Junior Apprentice Sister, sumunod ka sa akin. Ihahatid kita palabas. Ngumiti si Maduro kay Maxine nang may kumpiyansa at akmang hahawakan na ang kamay nito. Nagbago ang mukha ni Maxine, at dali-dali niyang binawi ang kanyang kamay. Natigilan si Maduro, tila nahihiya ang ekspresyon ng mukha, at nakangiting sinabi, sundan mo ako ng malapitan. Huwag kang maligaw. Pagkatapos niyang sabihin iyon, gumalaw ang figure ni Maduro, mabilis na patungo sa kailaliman ng kabundukan. Mabuti na lang at mabilis na tumakbo ang mga tao ng Thousand Sword Alliance at mabilis na nakatakas sa pangunahing rehiyon ng Grand Array. Ngunit hindi nalalayo ang panganib. Kahit na nasa hangganan ang lugar ngayon, isang malaking kumpol ng apoy ang paminsan-minsang susugod, na kumitil sa buhay ng isang grupo ng mga makapangyarihang nilalang. Ang lakas ng mga powerhouse ng True God na iyon ay kahanga-hanga, ngunit naantala rin sila ng malalakas na pylay na iyon. Kung tungkol naman kay Maduro, silang lahat, ang mga nakababatang ito, ay hindi makapaniwalang nagsama-sama. Ngunit sa paglalakbay, habang pinamumunuan ni Maduro ang isang grupo ng mga disipulo upang maghanda ng isang landas, naging maayos ang lahat. Ngunit natuklasan niya na may isang binata na nakasunod sa tabi ni Maxine mula simula hanggang katapusan, at hindi mapigil ang kumunot ang kanyang mga noo. Nako, mukhang hindi ka naman disipulo ng 8,000 Sword Mansion, di ba? Umalis ka, hindi nagdadala ang team natin ng mga walang kwentang tao. Malungkot na sabi ni Maduro. Sa kanyang pananaw, nakita ni Mateo, ang Second Firmament Celestial Deity na ito, na makapangyarihan ang kanilang pangkat, at humingi ng kanilang proteksyon. Paano niya nagawang payagan ang ganitong bagay? Nagsalita si Maxine, Senior Apprentice Brother Shu, kaibigan ko si Mateo. Medyo nailang ang ekspresyon ni Maduro habang nakangiting sinasabi, kung gayon, kaibigan iyon ng Junior Apprentice Sister Leng, kung gayon ay ayos lang iyon. Pero ayusin muna natin ang mga hindi magagandang bagay. Ang mga taong hindi nag-aambag ay hindi nag-iisip ng anumang benepisyo. Ngumiti lang si Mateo at hindi nagsalita. Sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang bibig ng Howell sa squad at sinabing, "Huho, hindi lang basta pagiging magkaibigan, di ba?" Nabalitaan kong may balak si City Lord Go na pagtugmain sina Junior Apprentice Sister Leng at Mateo. Junior Apprentice Sister Leng, binabati kita. Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang mga naroon ay pawang mga batang bayani. Ang pinakamahina sa lakas ay ang Peak Fourth Firmament Celestial Deity din. Karapat-dapat kaya kay Maxine ang isang maliit na Second Firmament Celestial Deity. Higit sa lahat, may isa pang Maduro Shu ngayon. Nagulat din si Maduro, ang kanyang tingin kay Mateo ay lalong nagdulot ng matinding puot. Nang makita ang eksenang ito, palihim na nakaramdam ng tuwa si Howell. Alam niyang sapat na ang isang pangungusap na ito. Kumunat ang noo ni Maxine, ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Howell ay parang nagyayelo. Paanong hindi ito nararamdaman ni Howell? Pero wala na siyang pakialam. Kalimutan mo na nandyan si Mateo, kahit wala si Mateo, wala na rin itong kinalaman sa kanya ngayon. Nakikipagkompetensya kay Maduro. Naghahanap iyon ng kamatayan. Ayaw mawala ni Maduro ang kanyang posisyon sa harap ni Maxine at walang pakialam na sinabi lamang, nako. Para maging maganda ang tingin sa kanya ni City Lord Go, mukhang tiyak na mas marami pang lugar ang malalagpasan ng Brother Crosswell na ito. Mamaya, gusto nang makipag-sparring ng show na ito. Pero isang pangungusap lang at ang amoy ng pulbere ay naging malakas na. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, sino ang kapatid mo? Karapat-dapat ka ba? Natigilan ang lahat, hindi inaasahan na ganoon pala tigas ang ulo ni Mateo. Nagulat din si Maduro. Akala niya ay makaka-address si Mateo sa harap ng mga kahirapan matapos marinig ang kanyang mga salita. Hindi niya inaasahan na hindi pala ganoon kahalaga ang mukha ni Mateo sa kanya. Natural lang na ayaw siyang pagmuki ni Mateo.
Wala siyang anumang masamang iniisip kay Maxine, ngunit iginiit ng mga lalaking ito na tretuhin siya bilang isang kathang-isip na kaaway. Ang pinakamahalaga ay ang Maduro na ito ay isang mapagkunwari na nagkukunwaring may mataas na moralidad sa isang tingin lamang. Nakita niyang mababa ang kanyang realm at gusto siyang paalisin sa team. Sa totoo lang, kung hindi para protektahan si Maxine, hindi siya mag-aabala na maglakbay kasama ang mga taong ito. Gayunpaman, si Maduro na ito ay mapagmataas at nadama na si Mateo ay nakikinabang sa pakikisama sa kanya. Sumimangot si Maduro at sinabi niya sa malamig na boses, tinatanggihan ang mukha kapag ibinigay. Dahil ganoon nga, hindi mo na kailangang sumunod sa aming grupo. Tutal, hindi naman tayo magkakilala. Kumunat ang noo ni Maxine at sinabing, si Mateo ay panauhin ng aking Thousand Sor Imperial Capital. Kung wala siya sa team na ito, aalis din ako. Nagbago ang mukha ni Maduro, agad na umaapaw sa selos. Hindi niya inaasahan na si Maxine pala ay wala talagang pakialam sa mukha niya, at naligay sa alanganin ng ilang sandali. Humph! Bibigyan ko ng mukha si Junior Apprentice Sister Leng. Ang bagay ngayon, naalala na ito ni Shu. Malamig na sanggal ni Maduro. Putok. Biglang sumalakay ang isang marahas na alon ng apoy. Lahat ay namutla sa takot. Maduro, masyadong malakas ang alon ng apoy na ito. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Tandaan, huwag kayong maghiwa-hiwalay. Narinig ang boses ni Kang G sa pagkakataong ito. Naiintindihan ko, Elder G. Sabi ni Maduro sa malinaw na boses. Pagkatapos magsalita, humarap siyang muli sa lahat at sinabing, lahat kayo, magtutulungan tayo para sa alon ng apoy na ito, sundin ninyong lahat ang aking utos. Junior Apprentice Sister Leng, magtago kayo sa likuran ko. Si Maduro ay mayroong matuwid na anyo na hindi natitinag sa harap ng kamatayan na parabang kontrolado na ang lahat. Ayaw sanang sumagot ni Maxine noong una, pero nang makita siyang komandat si Mateo, saka lang siya umatras. Isa na namang sunod-sunod na sigaw ang narinig. Ang ilang mahihinang martial artist ay sinunog hanggang sa mamatay o malubhang na sugatan. Mateo, ngayon ang dugtong ng buhay at kamatayan, maaari kayang balak mong magtago sa likuran na parang isang babae. Nang makita ni Maduro na umatras din si Mateo sa likuran, hindi niya napigil ang sabihin sa malamig na boses. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, makapangyarihan kayong lahat, baguhan pa lang ako. Mas ligtas magtago sa likuran. Ang mga salitang iyon ay umani ng maraming mapangutyang tingin. Pakiramdam ng mga batang bayaning ito ay sadyang walang hiya si Mateo. Gayunpaman, wala na silang oras para hamakin si Mateo. Nakikinig ang lahat sa utos. Gamitin ang pinakamalakas ninyong mga atake at salubungin ang alon ng apoy. Bitawan. Malakas na sigaw ni Maduro, ang kanyang mahabang espada ay biglang umaatake. Isang espada ang lumalabas, para itong isang bahaghari na humahampas sa kalangitan, sumasalubong sa alon ng apoy. Putok. 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 Ang iba't ibang kulay na mga alon ng banal na asensya ay umiikot sa loob ng hanay ng bundok, sabay-sabay na sinasalubong ang nagliliyab na apoy. Pu. 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 Kahit na silang lahat ay mga kilalang tao sa junior generation, ang Immortal Wind Grand Array ay talagang napakalakas. Ang napakalaking shockwave ay nagpatalsik sa kanilang mga katawan pabalik, at ang sariwang dugo ay mabilis na bumulwak. Ang buong katawan ni Maduro ay tila medyo kawawa, ang damit sa kanyang katawan ay lubos ding nasunog. Gayunpaman, ang apoy ay tumigil lamang ng bahagya at muling nagbalik. Nagbago ang mukha ni Maduro at sumigaw siya sa likuran, takbo kayong lahat dali. Hindi mapigilan ang mga apoy na ito. Gaya ng sabi niya, paano niya pa rin magagawang pakialaman si Maxine, habang nakatalikod at tumatakbo. Putok. Agad na tinupok ng apoy ang isang malawak na lugar, at sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang mga hiyawan. Maraming mga batang bayani ang hindi nagkaroon ng oras para makatakas at direktang nilamon ng malaking apoy. Tinakpin ni Maduro at ng grupo ng mga henyo ang kanilang mga ulo at kumari pa ng takbo palayo. Hindi rin nila alam kung gaano katagal silang tumakas, at sa wakas ay nakatakas sa paglamon ng apoy. Ngunit nang sandaling lumingon siya pabalik, natuklasan ni Maduro na wala na ang mga bakas ni Maxine, at hindi mapigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Howl, nakita mo ba ang junior apprentice na si Sister Leng? Tiningnan ni Maduro ang labis na kawawang si Howl at nagtanong sa seryosong boses.
Hindi pa rin humihinga si Howell hanggang ngayon. Nang makitang nagtatanong si Maduro, hindi niya napigil ang umiling at sinabing, hindi ko nakita. Lahat sila ay tumatakas ng mag-isa, paano ko siya maaalagaan? Kumunat ang noo ni Maduro. Habang tinatitigan ang malayo, natuklasan niya na ang daan nang dumating sila ay matagal nang nilalamon ng malaking apoy, na nagiging isang dagat ng apoy. 1862. Sabi ng isang batang bayani, Senior Apprentice Brother Shu, ngayon lang, sa gitna ng kaguluhan, parang nakita ko si Junior Apprentice Sister Leng at ang Mateo na iyon ay nilamon ng apoy. Ngayon lang, isang malaking alon ng apoy ang sumugod, nilamon ng maraming tao ng sabay-sabay. Hindi kakaiba ang pagkamatay ni Maxine sa loob. Susmariosep. Nang makita ang malawak na karagatan ng apoy sa likuran niya, labis na nagsisisi at nagalit si Maduro. Sa wakas ay nagawa niyang magkagusto sa isang babae at ito ay sinunog hanggang mamatay ng ganito lang. Pero natuwa si Howell nang marinig niyang patay na rin si Mateo. Hindi kailangang maging ganito si Senior Apprentice Brother Shu. Maraming ibang isda sa dagat. Kahit nagwapo si Maxine, mayroon pa ring ilan na kayang tapatan si Senior Apprentice Brother Shu nang may kaunting kahirapan, pagpupumilit ni Howell sa kanya. Tunay nga, nang marinig iyon ni Maduro, lalong gumaan ang kanyang ekspresyon at napalitan ito ng malungkot na ekspresyon habang tumatango, gayunpaman, dahil namamatay si Junior Apprentice Sister Leng sa dagat ng apoy, labis pa rin akong nababagabag. Ngumiti si Howell at sinabing, si Senior Apprentice Brother Shu ay tunay ng isang taong pinahahalagahan ang mga damdamin, hinahangaan ni Howell. Tingnan ninyo. Parang may mga taong naglalakad sa loob ng dagat ng apoy na yan. Biglang sumigaw ang isang binata. Nagulat ang lahat at gumamit ng mga nagdududang tingin para tumingin sa kanila. Ayos lang sana kung hindi sila tumingin, pero nang makita nila ito, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa bumagsak ang kanilang mga panga sa lupa. Sa gitna ng dagat ng apoy, may dalawang figurine ng malabo ang nakikita, na papalapit sa kanilang tabi. Paano ito posible? Isa nakakatakot na dagat ng apoy, may mga taong kayang gumalaw sa loob nito. Oo. Nakita ko ng malinaw ngayon lang, isang powerhouse ng Fourth Firmament Celestial Deity ang agad na nasunog at naging abo, paano nangyaring may mga taong gumagalaw sa loob nito? Teka, mukhang lalaki at babae ito. Mukhang pamilyar sila. Hindi na niya kailangang sabihin pa, nakita na ng lahat. Ang dalawang figurang ito ay sina Mateo at Maxine. Hinawakan ni Mateo si Maxine gamit ang isang kamay, naglaho at muling sumusulpot sa loob ng dagat ng apoy na parang lalamunan sila anumang oras. Ngunit tila iniiwasan silang dalawa ng mga marahas na apoy na iyon. Ligtas sila mula simula hanggang katapusan. Halos maging berde ang mukha ni Howell, habang nakatingin sa eksenang ito na puno ng hindi makapaniwala. Sus Mariosep. Tumalon si Mateo, kasama si Maxine at direktang tumalon palabas ng dagat ng apoy. Walang kahit isang galos. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita. Sa loob ng isang nagngangalit na dagat ng apoy, maaari pa rin silang manatiling ligtas. Tumingin si Mateo kay Maduro at sinabing may pagtataka, itong Senior Apprentice Brother Shu, hindi ba't sinabi mo kanina na gusto mong protektahan ang Junior Apprentice Sister Leng? Bakit mas mabilis ka pang tumakbo kaysa sa kuneho? Namula ang ekspresyon ni Maduro. Nangako siya ng buong time ngayon lang na parang isang walang kapantay na bayani, at sinabing paprotektahan niya si Maxine. Pero nang tumakas siya, hindi man lang niya tiningnan si Maxine at tumakbo ng mas mabilis kaysa sa iba. Junior Apprentice Sister Leng, ako. Magpapaliwanag na sana si Maduro, ngunit narinig niya si Maxine na walang pakialam na nagsabi, walang kasing halaga ang katawan ni Senior Apprentice Brother Shu, paano mo isinasapanganib ang buhay mo? Bukod dito, hindi kami magkamag-anak ni Senior Apprentice Brother Shu, hindi rin naman namin kailangang manatili para iligtas ako. Papunta kay Maduro, tiningnan siya ni Maxine mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sabi ng lahat, ang kaibigang nangangailangan ay tunay na kaibigan, hindi naman iyon kasinungalingan. Sa kanyang paglalakbay, palaging ginagawa ni Maduro ang kanyang makakaya upang mapasaya at manligaw. Ngunit nang talagang dumating na sa kritikal na sandali, hindi na siya maaasahan. Ang ganoong tao ay hindi karapat-dapat na yumako ng anumang responsibilidad. Bigla silang umatras kay Maduro, at bigla na lamang inilapag si Maxine sa loob ng dagat ng apoy.
Nabigla si Maxine at muntik nang mawala ng buhay sa dagat ng apoy. Sa ika-11 oras, si Mateo pa rin ang buong tapang na humakbang paarap at iniahon siya mula sa dagat ng apoy. Pero para kay Mateo, labis ding nagulat si Maxine sa kanyang puso. Malinaw na pawang mga mabangis na sumasayaw na ahas na apoy ang nakapalibot, ngunit tila nagbubulag-bulagan ang mga ito sa kanilang dalawa. Hindi niya lubos maintindihan ang nangyari. Sa kabuuan, ang mga lugar kung saan nararating ng mga ahas na apoy, ay napuno ng mga panaghoy ng kapahamakan ang lupain. Gayunpaman, silang dalawa ay maaaring tumayo ng magkalayo nang hindi pinapansin ang iba. Ito ay tunay na walang kapantay na mahiwaga. Nang manigang sinabi ni Maxine, tila sinaksak ang puso ni Maduro. Sa loob ng napakaraming taon, si Maxine ang unang babaeng nakaantig sa kanya. Hindi niya inaasahan na sa isang kisap mata, ang relasyon ng dalawang tao ay magiging ganito. Gumamit siya ng makamandag na mga mata para tingnan si Mateo. Iniugnay niya kay Mateo ang pangyayaring ito. Sa loob ng isang lambak sa unahan, isang grupo ng mga powerhouse ng True God ang matagal nang dumating. Sumulyap si Mateo at natuklasan na ang mga powerhouse ng True God na ito ay pawang may mga sugat mula ulo hanggang paa. Medyo nabawasan din ang kanilang bilang. Malinaw na napakalakas ng kapangyarihan ng Immortal Wind Heavenly Fire Grand Array na ito. Kahit ang mga powerhouse ng True God ay nahihirapan ding iwasan ang kamatayan. Sa kasalukuyan, sa lambak, bukod sa mga powerhouse ng Thousand Sword Alliance, ang iba pang mga naglalakbay na cultivator ay nagpapahinga rin ng mag-isa. Sa totoo lang, ang mga itinerant powerhouse na dumating sa pagkakataong ito ay ilang beses na kasing dami ng Thousand Sword Alliance. Kabilang din sa mga ito ang ilan sa mga powerhouse na nasa antas ng True God. Ngunit sa lugar na ito, walang sino man ang nangahas na gamitin ang lakas ng True God Realm. Kung hindi, ang pagkalipol ay isang iglap lamang. May nagreklamo sa karamihan, napakalaki ng Heavenly Sun Mountain Range. Hindi pa natin natatagpuan ang pasukan papunta sa tirahan at napakaraming tao na ang namatay. Hindi naman siguro ito isang panloloko, di ba? Hindi ba? Nakakatakot ang Four Symbols Grand Array na ito. Purgatorio lang talaga ito sa lupa. Hindi naman siguro kung hindi natin mahahanap ang pasukan ay mamamatay tayong lahat, di ba? Hindi alintana kung ang Thousand Sword Alliance o ang mga naglalakbay na martial artist, ang ekspresyon sa mukha ng lahat ay napakapangit. Malinaw, ito rin ang kanilang ikinababahala. Ang Four Symbols Grand Array na inilatag ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay masyadong nakakatakot, ang pagpuksa sa mga ito ay parang paglalaro. Ngunit napakaraming tao ang namatay at hindi man lang nila nakita ang pasukan ng tahanan. Kaya paano sila hindi malulungkot? Dam Ugong. Sa oras na ito, sa apat na direksyon ng lambak, apat na pintuang bato ang bumangon mula sa lupa, na nagpayanig sa lupa. Ang susi para mabuksan ang tahanan ay nasa loob ng apat na pintuang bato. Sa loob ng bawat pintuang bato ay naglalaman ng isang patak ng tunay na dugo ng mga simbolong maasim sa antas ng Empyrean. Kapag nakolekta mo ang apat na simbolo ng tunay na dugo, mabubuksan mo ang tahanan ng Empyrean na ito, at makukuha ang pamana ng Empyrean na ito. Isang boses ang parang dumadagandong na kulog na nagpasaya sa lahat. Tunay na dugo ng Empyrean level na apat na simbolo, napakaswerte naman yan. Kung makakakuha ang isang tao ng kahit isang patak ng Empyrean level 4 symbols True Blood, kahit hindi siya pumasok sa tahanan, sapat na rin ito para makinabang habang buhay. Muling nag-alab ang mga tao sa kasabikan. Lalo na si Kang Ji, halos kumikinang ang dalawang mata niya. Ang kanyang kaharian ay palaging nasa tugatog ng True God Realm at patuloy na hindi kayang makalusot. Alam niyang naubos na niya ang kanyang potensyal at hindi na niya kayang makalusot pa sa Empyrean Realm. Pero, kung hahayaan siyang makakuha ng kahit isang patak ng Empyrean Level 4 Symbols True Blood, malamang na makakarating siya sa Empyrean Realm. Swoosh! Sus Mariosep! Halos walang kahit kaunting pag-aalinlangan, agad na sumugod si Kang Ji patungo sa pintuang bato sa silangang bahagi. Ang pintuang batong iyon ay ang pinto ng Asher Dragon. Sa oras na ito, paano pa naging kapaki-pakinabang ang Thousand Sword Alliance? Ang mga powerhouse na ito ng True God ay mabilis na kumilos, patungo sa apat na pintong bato. Kung sino man ang mabagal ng isang hakbang, maaaring agawin ng iba ang maswerteng pagkakataon. Young Master Crosswell, aling pintong bato ang balak mong puntahan?
Medyo mausis ang tanong ni Maxine. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang tunay na dugo ng Vermilion Bird ang dapat na pinakaangkop para sa iyo. Bakit hindi tayo pumasok sa pinto ng Vermilion Bird? Gulat na tiningnan ni Maxine si Mateo. Nang marinig ang kahulugan sa kanyang mga salita, kung makukuha nila ang tunay na dugo ng 4 na simbolo, ibibigay ba talaga niya ito sa kanya? Ito. Batang Panginoon Croswell, wala ka bang planong makuha ang tunay na dugo ng 4 na simbolo? Tanong ni Maxine. Ngumiti si Mateo at sinabing, tunay na dugo ng 4 na simbolo lang, hindi rin naman kahanga-hanga. Sige na. 1863. Sa harap ng kanilang mga mata ay isang walang hanggang disyerto. Sa ilalim ng nagliliyab na araw, ang buong mundo ay parang isang kala na pampainit. Pagpasok sa pinto ng Ibong Vermilion, isa itong nakakamanghang tanawin. Ang sumpaman sa lugar na ito, hindi makita ang dulo kahit isang sulyap lang. Saan ba natin mahahanap ang tunay na dugo ng Vermilion Bird? Malamang, nasa kalaliman ito ng disyerto. Huwag ka nang magtagal pa. Maghintay ka lang at mauunahan tayo ng iba. Nang marinig ito, tumanggos ang karamihan patungo sa kailaliman ng malatubig taas na parang disyerto. Mateo, tere na rin, sabi ni Maxine. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, mas mabilis ka, mas mabagal ka. Napakadelikado na sa labas, kaya bakit hindi naman mapanganib ang disyertong ito? Nagbago ang mukha ni Maxine. Sa walang hanggang disyertong ito, wala siyang maramdamang kahit kaunting panganib. Tila bukod sa medyo mainit, wala namang kakaiba. Ito. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Mateo, naglilinang ka ng isang paraan ng paglilinang na may katangiang yelo. Kaya't ibahin mo ang iyong paraan ng paglilinang at natural na magiging ligtas ka. Hindi lubos na sigurado si Maxine kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sinunod pa rin niya ang mga tagubilin ni Mateo at ginawa ito. Unti-unting lumakas ang malamig na hangin sa katawan ni Maxine. Tila mas nilalamig din ang buong katawan niya. Pagkatapos gawin ito, ang dalawa ay walang pagmamadaling naglakad patungo sa kailaliman ng disyerto. Hey! Talagang gumagawa ng mga hindi kinakailangang bagay ang 2 taong ito, wala namang panganib sa lugar na ito at sinimula na talaga nilang paikutin ang banal na asensya. Kapag talagang nakatagpo sila ng panganib, tingnan mo kung ano ang gagamitin nila para harapin ang kalaban. Nang makita ang banal na diwa sa katawan ni Maxine, isang serye ng mga mapangutsyang tunog ang agad na narinig. Sa pananaw ng lahat, ang ganitong uri ng aksyon ay walang dod ang napakalaki ng kahangalan. Ang patuloy na pagpapalit-palit ng pamamaraan ng cultivation ng isang tao ay patuloy na magdudulot ng pagkaubos ng banal na asensya sa loob ng katawan. Kapag nakaharap na sa isang labanan, hindi na niya kayang harapin ang kalaban sa kanilang pinakamataas na antas. ARGHH. Sa oras na ito, biglang may sumigaw mula sa karamihan sa unahan. Pagkatapos, nagliyab ang buong katawan niya. Nagbago ang mukha ng lahat, agad na umatras palayo sa taong iyon. Di nagtagal, ang taong nagliliyab ay tuluyang nasunog na parang sumangga sa hangin. Sunod-sunod na nagbago ang mga mukha ng lahat, hindi maintindihan ang nangyari. Ayos lang naman siya, bakit bigla na lang siyang nasunog? May biglang nagtanong, ito. Anong nangyari? Habang ang lahat ay balisa at nagdududa, ilan pang mga tao sa harapan ang biglang nasunog, pagkatapos ay natupok sa kawalan. Sa oras na ito, sa wakas ay alam na ng lahat na hindi ito isang di sinasadyang pangyayari. Sa loob ng disyertong ito, may mga nakatagong panganib na hindi nila alam. Mag-ingat kayong lahat. Masyadong malakas ang apoy na ito. Paano nangyaring nagliyab ang taong iyon? Hindi na ako maglalaro. Gusto ko nang umalis sa lugar na ito. Ilang kumpol ng apoy ang agad na nagpaalerto sa lahat. May ilan pang ang naghihiyawan na gusto na nilang umalis. Ngunit halos 2 hakbang pa lamang ang kanilang nalalakad ng isang kumpol ng apoy ang tuluyang sumulpot, na siyang nagtupok sa kanila hanggang sa maging wala. Ang grupo ng mga makapangyarihang tao ay natulala sa gulat, walang kaalam-alam sa nangyayari. Tumingin si Maxine kay Mateo nang may pagkamangha. Pakiramdam niya ay ang pagpapaikot ni Mateo sa kanyang cultivation method ay malamang upang maitaboy ang apoy na ito. Pero ano ba talaga ito? Hindi na nang ahas pang sumulong pa ang mga powerhouse na iyon. Pero wala talagang silbi, marami pa ring tao ang direktang nasunog ng apoy.
Sa ganitong paraan, 2 taong sumusulong kay Mateo ang dahan-daang naglakad papunta sa unahan ng karamihan. Ang abnormal nilang dalawa ay agad na nakaakit ng atensyon ng maraming tao. Bakit maayos naman silang dalawa? Silang dalawa ay palaging nagpapalit-palit ng kanilang mga pamamaraan ng paglilinang simula nang pumasok sa lugar na ito. Dati, lagi pa rin natin silang kinukutya, baka may kakaibang nangyayari. Naiintindihan ko. Ito ang Vice Fire. Ang nagsalita ay isang makapangyarihang Diyos. Sa pagbanggit sa pangalang Vice Fire, ang ekspresyon ng True God Powerhouse na iyon ay lubhang nagbago rin, at sandaling nasa estado ng hindi makapaniwala. Hindi lang siya, pati na rin ang mga mukha ng ibang tao ay lubos na nagbago. Ang apoy ng bisyo ay ipinanganak sa puso, nang walang kahit kaunting palatandaan. Ang kapangyarihan nito ay napakalawak. Ayon sa mga alamat, ang apoy ng bisyo ay kayang sunugin ang lahat, at maging kawalan. Nang marinig ni Mateo ang gulat at naguguluhang boses ng lahat, hindi mapigil ang mapangiti ng bahagya ang mga sulok ng kanyang bibig. Sa wakas ay tumugon din ang mga taong ito. Ang ibong vermilion ay isang banal na halimaw ng apoy. Ang pagkakamit nito sa mga batas ng apoy ay lubhang malalim. Ang malawak na desyertong ito ay isa palang dagat ng apoy ng bisyo. Sa paglalakad sa desyertong ito, kailangang mapanatili ang katahimikan ng isip, walang agos na parang isang lumang balon. Kung hindi, kapag ang apoy ng bisyo ay naganap, ang isa ay direktang masusunog hanggang mamatay. Siyempre, hindi maaaring malaman ni Mateo ng maaga. Ngunit dahil naroon si Dustless, natural na hindi siya maaapektuhan ng ganitong antas ng patibong. Sa totoo lang, simula nang makapasok si Mateo sa Heavenly Sun Mountain Range, pakiramdam niya ay nakauwi na siya. Ang lubhang mapanganib na lupain para sa iba ay parang patag na lupa para kay Mateo. Ang mga taong ito ay labis na sabik sa tagumpay, nais nilang mahanap ang tunay na dugo ng ibong vermilion sa lalong madaling panahon. Natural na imposibleng mapanatili ang kalmadong isipan. Ang pag-alaala ng bisyo ay natural na isang bagay na normal. Nang matuklasan ang kakaibang bagay, sinikap ng mga martial artist na ito na mapanatili ang katahimikan ng kanilang isipan. Totoo nga, ang mga pangyayaring nasusunog ng apoy ng bisyo ay agad na bumagsak ng husto. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Habang patuloy silang lumalalim, ang temperatura sa desyerto ay lalong tumataas. Ang kanilang kalagayan ng pag-iisip ay lalong nagiging irritable. Kaya naman, may mga taong muling nagsimulang masunog hanggang mamatay dahil sa apoy ng bisyo. Sa gitna ng karamihan, 2 tingin ang nakatitig kay Mateo sa buong oras. Bamulong ang nakatatanda sa kanila, "Hey, ang batang ito ay talagang may kakayahan na makita ang putok ng bisyo ng maaga. Kung hindi dahil sa kanya, baka mamatay din kaming dalawa, master at apprentice, dito." Sabi ng binata, "Guro, pakiramdam ko ay may kakaiba sa Mateo na ito." Ang dalawang ito ay sina Zonji at Howell, guro at disipulo. Nang makita nilang dalawa si Mateo na pumasok sa pinto ng ibong vermilion, sumunod din sila at pumasok. Ang insidente noong nakaraan ay nagpasiklab sa galit ni Zonji. Mula nang makapasok sa Heavenly Sun Mountain Range, lagi na siyang naghahanap ng pagkakataon para mapatay si Mateo, gusto niya itong patayin. Nang makita si Kennedy na pumasok sa pinto ng itim na pagong, napagtanto ni Zonji na dumating na ang pagkakataon. Kaya naman, sinundan niya si Mateo ng 2 tao at pumasok sa pinto ng ibong vermilion. Sa simula, gusto nilang kumilos agad. Ngunit nang makita niyang pinapaikot ni Mateo si Maxine sa kanyang pamamaraan ng paglilinang, patuloy na nakaramdam si Zonji na mayroong kakaiba. Kaya naman, hindi siya agad kumilos. Sumunod sila sa malayo sa likuran ng karamihan. Nang makita niya ang mga taong nasusunog hanggang mamatay dahil sa bala ng bisyo sa harap, agad na naunawaan ni Zonji. Nang marinig ang mga salita ni Howell, ngumiti si Zonji at sinabing, "Tama ang sinabi mo, ibang-iba talaga ang batang ito sa iba. Huwag muna tayong kumilos. Sa palagay ko, sa pagsunod sa kanya, maaaring magkaroon tayo ng hindi inaasahang ani." Nang makita ang tila ayaw na tingin ni Howell, nagpatuloy si Zonji, "Han-er, huwag kang mag-alala. Ang sama ng loob mo, tiyak na ipaghihiganti ito ng Panginoon para sa iyo. Kapag nahanap na natin ang tunay na dugo ng ibong vermilion, saka pa mamamatay si Mateo."
Unti-unting lumipas ang panahon, ang karamihan ay naghanap ng hanggang kalahating buwan sa desyerto, ngunit wala silang naani. Maraming tao ang lalong naging irritable. Ang mga taong nasunog ng bisyo ay lalong naging irritable. May tunay na dugo ba ang lugar na ito na parang vermilion bird o wala? Naku, hindi. Hindi ako pwedeng magalit, hindi pwedeng menas, panatilihin ang katahimikan. Manatiling kalmado. Agad na umani ng sunod-sunod na tawanan ang slapstick comedy ng taong ito. Pero di nagtagal, humupa ang mga tawanan na ito. Hindi rin pwede ang pagtawa. Biglang may tumuro sa harap at sumigaw, tingnan ninyo. Ano yan? No, medyo mahirap isalin ang apoy na ito na ginagamit para parusahan ang mga makasalanan sa impyerno. Ngunit sa kontekstong ito ay isang apoy na nagliliyab kapag ang iyong mga emosyon ay napukaw. 1864. Hindi na niya kailangang ipaalala pa, nakita na ng lahat. Hindi kalayuan, isang oasis ang lumitaw. Sa gitna ng oasis ay may isang isla. May isang mesang bato sa isla at isang kahon ang nakalagay sa mesang bato. Tunay na dugo ng ibong vermilion. Tiyak na ito ang tunay na dugo ng ibong vermilion. Nabaliw ang lahat. Paano pa sila makakapag-alala sa ibang bagay na parang baliw na nagmamadaling pumunta sa oasis? Akin ang tunay na dugo ng ibong vermilion. Walang sino man ang dapat umagaw nito. Patayin. Tumakas kayong lahat palayo para hanapin ang inyong ama. Ang dating mapayapang eksena ay agad na nawala ng kontrol. Ang mga martial artist ay baliw, nag-aagawan para sa kaong iyon. Ngunit di nagtagal, natuklasan ng mga martial artist na iyon ng Celestial Deity Realm sa kanilang pagkadismaya na ang kaong iyon ay sinasakop na ng mahigit 100 powerhouse. Hindi na sila makaakyat pa. Ang mahigit 100 powerhouse na ito ay pawang mga powerhouse ng True God Realm. Kahit na napigilan nila ang kanilang mga kaharian sa Celestial Deity Realm, ang kanilang lakas ay hindi kayang ihambing ng mga ordinaryong Celestial Deity Realm. Ang kanilang pag-unawa sa batas ay mas malakas kaysa sa mga martial artist ng Celestial Deity Realm, wala sa parehong antas. Sa paligid ng mesang bato, nakatambak ang mga bangkay na natatakpan ng lupa. Hindi gumalaw sina Mateo at Maxine. Nang makita ang sitwasyong ito, nanlabo ang ekspresyon ni Maxine, at sinabi niya, tama nga, ang ganitong uri ng maswerteng pagkakataon ay maaari lamang mapabilang sa mga True God Realms. Nakangiting sabi ni Mateo, maaaring hindi ganoon. Nagliwanag ang magagandang mata ni Maxine at sinabi niya, anong ibig sabihin yan? Ngumiti si Mateo at sinabing, malalaman mo rin maya-maya. Pero bago ito, may mga kailangan pa tayong pag-usapan. Sa mga martial artist ng Celestial Deity Realm, biglang naging matalim ang tingin ni Howell. Natuklasan niya na si Mateo pala ay naglalakad papunta sa tabi niya. Kayang natuklasan niya ako. Imposible. Naging maingat tayo sa daan, imposibleng nalaman niya. Naisip ni Howell sa kanyang puso. Sa oras na ito, si Zonji ay kasalukuyang kabilang sa 12 ng mga powerhouse na lumalaban para sa tunay na dugo ng Vermilion Bird at wala siyang oras para pakialaman si Howell. Hindi umunlad ang mga bagay ayon sa iniisip ni Howell, palapit ng palapit si Mateo. Gusto mong pumatay ng tao, tapos itago mo ng mas maayos ang intensyon mong pumatay. Dahil nandito si Zonji, masyado kang pabaya at walang pigil. Dahan daw ang pumasok sa tenga ni Howell ang boses ni Mateo, winasak ang huling bakas ng pag-asa niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Howell. Paano pa siya makakapaglakas loob na manatili, ang kanyang figure ay biglang sumugod palabas, at nagmamadaling lumapit sa direksyon ng oasis. Guro, iligtas mo ako. Sigaw ni Howell. Ang mga mahigit 12 ng powerhouse na iyon ay kasalukuyang nakikipaglaban ng siksikan ng walang pahinga. Malaki ang nadagdag sa lakas ni Zonji kumpara sa mga powerhouse na ito at muntik na niyang agawin ang kahon. Sino ang mag-aakala na sa oras na ito, biglang sumugod palabas si Howell. At sa likuran niya, ang figure ni Mateo ay dumating sa ere. Hawak niya ang Frost Counter Sword, ang tiyak na pagpatay na atake ni Mateo ay kakalabas na. Mateo, ang lakas ng loob mo. Namula ang mga mata ni Zonji sa galit habang umuungal. Ngumisi si Mateo at sinabing, sa tingin mo ba ay maglalakas loob ako o hindi?
Masyadong tuso ang tiyempo ni Mateo sa pagkilos, iyon mismo ang panahon kung kailan hindi kayang pangalagaan ni Zonji ang kanyang harapan at likuran ng sabay. Pulang-pula ang dalawang mata ni Zonji. Sa sandaling iyon na siya ay natulala, tinamaan siya ng isa pang makapangyarihang True God gamit ang isang espada. Isang espada na tumitawid sa kawalan. Napakabilis talaga ng teknik sa paggalaw ni Howell, pero ang ginamit ni Mateo ay mas malawak na teleportasyon. Kahit gaano pa siya kabilis, paano niya matatakasan ang espada ni Mateo? Habang naglalabas ng espada, hindi na nakapagpasigaw pa si Howell at tuluyan ng Nullipole. Namatay ang pinaka-maaasahan na henyong disipulo ng Heavenly Water Imperial Capital. Kasabay nito, si Zonji ay natanggal din sa Battle Royale gamit ang isang espada, na nagduso ng matinding pagkawala ng sigla. Pero wala siyang pakialam sa mga sugat sa katawan niya. Tiningnan niya si Mateo habang galit na umuungal, "Mateo batang yan, hindi kita papatayin, ako, si Zonji, ay mas mababa sa tao." Tumingin si Mateo kay Zonji at malamig na sinabi, "Natatakot ako na wala ka ng pagkakataong iyon. Hindi ko naman kayo pinuproblema ng guro at disipulo, pero paulit-ulit akong gustong sampay ng guro at disipulo ninyo. Hey! Akala ko ba talaga ay minasa ako mula sa luwad?" Tumingin ang mga martial artist ng Celestial Deity Realm kay Mateo nang may pagtataka sa mga mukha. Ang batang ito, isang Second Firmament Celestial Deity Realm, ay talagang nang-ahas na pukawin ang isang True God Realm powerhouse na tulad nito, nakakasawa na itong mabuhay. Pero ang espadang iyon ngayon lang ay talagang pumukaw sa kanilang hininga. Isang Peak Second Firmament Celestial Deity ang talagang nakapatay sa isang Fifth Firmament Celestial Deity ng isang beses lang. Bukod pa rito, ang taong pinatay ni Mateo ay hindi isang walang pangalan at hindi kilalang tao, kundi si Howell na kilala bilang numero 1 henyo ng Heavenly Water Imperial Capital. Ano ba talaga ang pinagmula ng binata na ito? Ha. Akin ang tunay na dugo ng ibong Vermilion. Sa oras na ito, ang makapangyarihang True God na tumaga kay Zonji gamit ang isang espada noon, ay sa wakas ay nakuha ang kahon na iyon at tumawa ng malakas. Sumugod siya palabas mula sa mahigit 100 ng True God powerhouses at sa wakas ay nakuha niya ang kanyang nais, at nakuha ang Vermilion Bird True Blood. Ang tingin ni Zonji ay nagpapakita ng isang mukhang baliw, pilit na pinipigilan ang mga pinsala sa kanyang katawan, at ang kanyang figure ay biglang naglaho. Puchi! Kasalukuyang tumatawa ng malakas ang True God powerhouse nang biglang sumiklab ang sariwang dugo sa kanyang puso. May butas nga pala siya mula sa likod na tinusok ng isang taong may hawak na espada. Ang kahon sa kanyang kamay ay natural na inagaw ng isang tao. At ang taong pumatay sa kanya ay walang iba kundi si Zonji. Sa isang iglap lang, nagpakawala siya ng isang lihim na sining na nagpasigla sa potensyal sa kanyang katawan, at tinapos ang powerhouse ng True God gamit ang isang espada habang siya ay wala sa oras. Matapos agawin ang kayamanan, halos walang tigil, ang anyo ni Zonji ay naging isang imahe ng ibang nilalang, at tumakas palabas ng desyerto. Mateo, kapag pinipino ko ang tunay na dugo ng ibong Vermilion, ito ang araw na makikilala mo ang iyong lumikha. Sa hangin, umalangaw-ngaw ang mga salitang iniwan ni Zonji. Mabagal lang pag-usapan niyon, pero sa totoo lang, ang pagbabago ay nangyari sa isang iglap lang. Noon lang naramdaman ng grupong iyon ng mga makapangyarihang True God na parang nagising sila mula sa isang panaginip. Bawat isa sa kanila ay nasa isang baliw na estado, sinusundan si Zonji. Natagpuan lang nila ang tunay na dugo ng Vermilion Bird matapos ang mga paghihirap, paano nila hahayaang sakupin ito ni Zonji? Gusto mong mamonopolyo ang tunay na dugo ng Vermilion Bird, wala nang pag-asa sa impyerno. Iwan mo ang tunay na dugo ng ibong Vermilion. Matapos umalis ang grupo ng mga True God powerhouse, sa wakas ay kumalma na ang pagpatay na ito. Tumingin ang mga martial artist ng Celestial Deity Realm kay Mateo, may mapang-awang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kapag nakuha ni Zonji ang tunay na dugo ng ibong Vermilion, pagkatapos ng pagpino, tiyak na tataas ng husto ang kanyang lakas. Isa na siyang tunay na makapangyarihang Diyos noong una. Kaya hindi ba't magiging madali na ang pakikitungo kay Mateo pagkatapos nito? Kung wala ang tunay na dugo ng Vermilion Bird, natural lang na hindi na kailangang manatili pa ang mga taong ito.
Sa gitna ng sunod-sunod na buntong hininga, nilisan ng mga martial artist na ito ng Celestial Deity Realm ang Oasis. Lumapit si Maxine kay Mateo at bumantong hininga, masyado kang pabigla-bigla. Madali lang pumatay ng isang hawal, pero talagang ginalit mo si Zonji ng ganito. Nakuha na niya ngayon ang tunay na dugo ng Vermilion Bird. Pagkatapos ng pagpino, tiyak na mas gaganda pa ang kanyang lakas. Sa oras na iyon, mas mahihirapan pa siyang harapin. Kahit hindi magamit ni Zonji ang lakas ng True God Realm sa lugar na ito, kayang-kaya ng kanyang kaharian na maabot ang True God Realm ng walang hanggan. Bukod pa rito, napakataas ng pag-unawa ni Zonji sa batas. Imposibleng maging katapat niya ang mga martial artist ng Celestial Deity Realm. Ang pagpukol sa isang napakalakas na kaaway ay malinaw na hindi isang matalinong bagay. Sino ang mag-aakala na ngumiti si Mateo at sinabing, nakuha ni Zonji ang tunay na dugo ng Vermilion Bird? Huho, malamang. Mabibigo siya. Nagbago ang mukha ni Maxine nang marinig iyon at sinabing, man. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Mateo at sinabing, nandito pa rin ang tunay na dugo ng Vermilion Bird, kaya. Ang dinala ni Zonji ay tiyak na hindi ang tunay na dugo ng Vermilion Bird. Nandito pa rin. Ito. Paano ito nangyari? Kahit nakasing lamig ng yelo si Maxine, nagulat din siya sa mga sinabi ni Mateo. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng lahat, malinaw na nakuha ni Zonji ang tunay na dugo ng ibong Vermilion, ngunit sinabi ni Mateo na hindi niya ito nakuha. 1865. Sa loob ng malungkot at tiwangwang na disyerto, mahigit 10 figure ang hindi regular na kumikislap. Zonji, iwan mo ang tunay na dugo ng ibong Vermilion. Malamang naabot na ng iyong sikretong sining ang limitasyon, tama ba? Mahigit 10 malalakas na kalaban ang mainit na humahabol, at higit sa alam ng Diyos, nakatakas din ang habulan na ito kung ilang 10,000 milya na ang layo. Ang buong pagkatao ni Zonji ay nasa matinding takot at siya ay hindi pa rin makapaniwala. Sa wakas, naabutan ng mahigit 12 figure si Zonji, na pumihil sa lahat ng kanyang landas ng pag-atres. Hey, Zonji! Nagtamo ka ng matinding pinsala at hindi ka makatakas. Bilisan mo at ibigay mo ang tunay na dugo ng ibong Vermilion at ililigtas ka namin sa kamatayan. Kahit malalim ang pinagmulan ni Zonji, sa oras na ito, sino pa rin ang magmamalasakit sa kanya, ang Panginoon ng lungsod na ito. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zonji at sinabi niya sa malalim na boses, gusto mo ba ng tunay na dugo ng ibong Vermilion, kunin mo ito kung may kakayahan ka. Humph! Tumanggi sa toast para uminom at mag-iwan ng pasensya. Mahigit 10 figure ang sabay-sabay na sumugod na nagdulot ng isang mabangis na pagpatay. Kahit na si Zonji ay isang powerhouse ng 7th Firmament True God, hindi niya mailabas ang kanyang tunay na lakas sa ngayon. Bukod pa riyan, lumalaban siya sa mga posibilidad, paano siya magiging katapat ng mga taong ito. Puchi! Isang talam ang tumagos mismo sa kanyang tiyan, na tuluyang naglaho sa kanyang sigla. Ngumisi ng nakakapangilabot ang True God Powerhouse na may hawak na espada at sinabing, ikaw mismo ang naghangad ng kamatayan, hindi mo ako masisisi. Sa pagkakataong ito, ang mga sulok ng labi ni Zonji ay nagpakita ng kakaibang ngiti. Agad na nakaramdam ng kakaiba ang makapangyarihang True God na iyon. Mag-ingat ka. Ang mahigit 12 tao ay akmang lalapit na at hahalughugan ang kanyang katawan, ngunit biglang sumabog ang katawan ni Zonji. Isang napakalaking alon ng enerhiya ang mabilis na kumalat. Ang mahigit 12 katao ay natamba, bawat isa ay nagtamo ng malubhang pinsala. Ang True God Powerhouse na gumamit ng espada ay direktang natupok at naging abo. 9 Suns Thunder Exploding Talisman. Shit. Niloko tayo. Sa sobrang tagal ng paghahabol, kopya niya pala talaga ito. Sa oras na ito, sa ilalim ng lupa sa isang liblib na lugar sa loob ng disyerto, ang buong katawan ni Zonji ay natatakpan ng buhangin. Nagbukas siya ng isang makitid na espasyo sa ilalim ng lupa at nagtago rito. Ang kanyang aura ay kasalukuyang nawawala ng sigla at walang kibo, ngunit nang makita ang kahon ng jade sa kanyang kamay, ang kanyang dalawang mata ay naglalabas ng liwanag. Hey! Para makuha ka, tinalikuran ko pa ang clone na kinultibo ko sa loob ng ilang 10,000 taon. Gamit ang tunay na dugong ito ng Vermilion Bird, tiyak na makakalusot ako sa Empyrean Realm at magiging soberano ng isang rehiyon.
Mateo brat, pinatay mo si Hanner mismo sa harap ko. Papahangain kita na sana'y namatay ka na. Nang maisip si Mateo, walang hanggan ang galit ni Zonji. Kung hindi dahil sa pagpatay ni Mateo kay Howell sa mahalagang sandali, na labis na ikinagulat ng kanyang isipan, hindi rin sana siya tinambangan ng kahit sino, at ang pagkuha ng Jade Box na ito ay hindi magugugol ng ganoong karaming pagsisikap. Ang clone na iyon ay nakuha niya ilang libu-libong taon na ang nakalilipas at palaging sumusunod sa kanya. Sa kasalukuyan, nakapag-cultivate na ito hanggang sa hangganan ng Fifth Firmament True God. Ang clone na ito ay nagdulot sa kanya ng hindi mabilang na masusing pagsisikap. Ngayon, wala na ang lahat. Maiisip ang galit ni Zonji kay Mateo. Natural lang na hindi niya iisipin na muntik na niyang mapatay si Mateo noon. Nang maramdaman ni Zonji ang malakas na alon ng alon na nagmumula sa loob ng kahon ng Jade, nakaramdam siya ng matinding emosyon. Taglay ang naguguluhan at naguguluhang damdamin, ang banal na diwa ni Zonji ay umalangaw-ngaw, dahan-daang binuksan ang kahon ng Jade. Putok. Isang ulap ng itim na gas ang biglang lumitaw, agad na tumakip sa mukha ni Zonji. Hahaha, sa wakas ay sumikat na naman ang Empyrean na ito. Nako, hihiramin ko ang katawan mo para magamit ko. Isang masamang boses ang narinig, ang itim na gas ay diretsyong tumagos sa katawan ni Zonji. Ah! Ano ka ba, lumayas ka sa ama mo. Lumayas ka sa katawan ng ama mo. Galit na sigaw ni Zonji. Oo nga, ang upuang ito ay si Empyrean Devil Feather. Dapat ay masaya ka kung masasaniban ka ng Empyrean na ito. Takbo ka. Anong klaseng Empyrean, gusto pa ng kaunting lakas mo na agawin ang katawan ko. Mangarap ka. Jeje? Itong Empyrean ay sumalakay na sa loob ng dagat ng iyong kamalayan, gusto mo bang agawin ang ari-arian o hindi, hindi rin naman sa iyo yan. Bakit? Bakit hindi ang tunay na dugo ng ibong Vermilion ang nasa loob ng kaong ito? Sigaw ni Zonji. Tunay na dugo ng ibong Vermilion. Lumalabas na ang tunay na dugo ng ibong Vermilion ang iyong natagpuan. Hahaha, sa lugar na ito, ang tunay na dugo ng ibong Vermilion ay ang nagliliyab na araw, akala mo ba nasa loob ito ng kahon ng Jade? Talagang kalokohan. Pero, dahil din sa iyong kalokohan kaya muling nakikita ng Empyrean na ito ang liwanag ng araw. Kakaibang tawa ni Empyrean Devil Feather habang sinasabi niya. Nagliliyab na araw. Ay imposible. Ang mga salita ni Empyrean Devil Feather ay lubos na nagpanginag sa isipan ni Zonji. Isang tao at isang halimaw ang nagpakawala ng matinding tunggalian sa loob ng karagatan ng kamalayan ni Zonji. Iyan ba ang tunay na dugo ng ibong Vermilion? Ito. Paano ito naging posible? Itinaas ni Maxine ang kanyang ulo at tumingin sa langit, ang nagliliyab na araw ay walang kapantay na nakakapaso. Pero kahit ano paman, hindi siya makapaniwala na ang nagliliyab na araw na iyon ay ang tunay na dugo ng Vermilion Bird na pinag-iisipan ng lahat. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang espasyong ito ay binubuksan gamit ang tunay na dugo ng ibong Vermilion bilang pundasyon nito. At ang oasis na ito ang sentro ng espasyong ito. Dito lamang makukuha ang tunay na dugo ng ibong Vermilion. Bumukas ng bilog ang bibig ni Maxine at sinabi ng may hindi makapaniwalang tingin, kung gayon. Kung gayon ano ang dinampot ni Zonji? Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ko alam yan. Pero, sa tingin ko ay wala namang maganda, huo. Nakinig si Maxine hanggang sa siya ay napanganga at natigilan. Hanggang ngayon, pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya. Habang nakatingin sa mga bangkay na nakakalat sa buong lupa sa oasis, hindi mapigilan ni Maxine ang mapait na 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 mapapangisi. Ang mga taong ito ay dumaan sa lahat ng uri ng hirap at paghihirap para makarating dito. Hindi nila inaasahan na ang kanilang pinag-aagawan ay isang peking tunay na dugo ng Vermilion Bird. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakaramdam din ng kapanatagan si Maxine. Ganito na ang mundo ng mga martial artist noong una pa lang. Ang mga nagtataglay ng dakilang kapalaran ay maaaring makakuha ng mga kamangha-manghang kayamanan sa loob ng mga mistiko na kaharian, na dumadaan sa isang muling pagsilang na parang nirvan. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay mamamatay sa loob ng mga mahiwagang kaharian. Ang pagsilang ng isang makapangyarihang gusali ay itinayo sa hindi mabilang na mga bangkay.
Ang paggamit ng tagumpay ng isang general na itinayo sa mga bangkay ng hindi mabilang na sundalo ay hindi naman kalabisan. Pero, paano natin makukuha ang tunay na dugo ng ibong Vermilion? Tanong ni Maxine nang may pag-aalinlangan. Sa lugar na ito, walang nang ahas na lumipad patungo sa langit. Dahil ang matataas na altitude restrictive array formation ay hindi nila kayang harapin. Nakumpirma na ito ng hindi mabilang na tao. Bahagyang ngumiti si Mateo, tumalon ang figure, at humakbang papunta sa mesang bato. Ugong. Sa kalangitan, nagbago ang hangin at mga ulap. Isang napakalakas na apoy ang lumitaw ng malabo na parang susunugin nito ang buong espasyo. At si Mateo ay nasa gitna ng nagbabagang apoy na ito. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ni Maxine, at napasigaw siya, "Mateo, mag-ingat ka." Pero wala talagang pakialam si Mateo, ang figure ay diretsyong tumatalon pataas sa mga ulap. Kasabay nito, isang maringal na kapangyarihan ng dakilang daw ang sumabog sa katawan ni Mateo, sinalubong ang nakapangangilabot na apoy na iyon. Nanliit ang mga mata ni Maxine. Ang walang hanggang apoy na iyon ay talagang lumiliit. Para bang natatakot ito kay Mateo. Sa wakas ay nagtagpo ang mga apoy na iyon sa nagliliyab na araw. Lumipad si Mateo ng pataas hanggang sa marating niya ang parehong taas ng nagliliyab na araw. Sa ilalim ng nagtatakang tingin ni Maxine, iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at hinaila ang nagliliyab na araw. Sa oras na ito, ang walang kapantay na nagliliyab na araw ay naging walang kapantay na maamo, ang liwanag nito ay mabilis na hamina, at sa wakas ay naging parang isang patak ng dugo. Dahan daw ang hinawakan ni Mateo ang patak ng tunay na dugo ng Vermilion bird sa kanyang palad, at lumutang pababa. Tumingin si Maxine kay Mateo nang may pagtataka sa mukha. "Ikaw, paano mo nagawa iyon?" 1866. Ang lahat ay parang natural lang. Para bang inihanda ang lahat ng ito para kay Mateo. Kahit sa ang anggulo tingnan, ang pag-akyat sa langit para kumuha ng dugo, ang ganitong uri ng bagay, ay isang lubhang mapanganib na bagay. Pero mahinahon lang ang ginawa ni Mateo. Ang hitsurang iyon ay parang naglalakad ng paikot sa sarili niyang bakuran. "Punihin mo ito rito. Magbabantay ako sa iyo. Walang sino man ang dapat pumunta sa lugar na ito." Ibinigay ni Mateo ang totoong dugo ng Vermilion bird kay Maxine, ngunit hindi ito kinuha ni Maxine. "Ito. Ibibigay mo talaga sa akin." May bahid ng pagdududa ang mga mata ni Maxine. Hindi naman sa naghihinala siya, pero ang ganitong uri ng napakalaking swerte ang siyang ikinatuwa kahit ng mga peak true God powerhouses. Pero ibinigay ito ni Mateo sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Sa ganitong bagay, kahit sino ay makakaramdam na parang nananaginip sila. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Paano magiging ganito ang relasyon ng magkaibigan na kayang palitan ng isang patak ng tunay na dugo?" Sa araw na iyon, kung hindi dahil sa iyo na magsalita para pigilan ito sa pamilya Leng, mas marami pang problema ang lilito na bigla na lang sa yena ito. Itong patak ng tunay na dugo, ibigay mo sa iyo. Pero masyadong mahalaga ito. Dahil nasa harap niya ang kayamanan, magiging mali kung sasabihin ni Maxine na hindi siya natitinag. Pero ang tunay na dugong ito ng Vermilion bird ay talagang napakainit na patatas. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Paano nangyaring ang tahanan ng isang Empyrean ay mayroon lamang ganitong kaunting dugong Vermilion bird?" Ang mga tunay na kayamanan ay nasa loob ng tahanan. Ang dugong Vermilion bird na ito ay maaaring hindi maituring na napakahalaga. Ang pagpipinong ito ay tumagal ng 3 buwan. Sa araw na ito, sa oasis, isang nakapapasong liwanag ang sumikat sa kalangitan. Isang napakalaking multo ng ibong Vermilion ang nabuo sa likod ni Maxine. Ang kanyang aura ay mas malakas na ngayon kaysa dati at sa katunayan ay nakatapak na sa 6th firmament celestial deity. "Huho, binabati kita. Mula ngayon, kapag nagsanib ang mga batas ng yelo at apoy, ang lakas ni Miss Leng ay lubos na tataas." Ang titulong numero 1 henyo ng malawak na langit na dakilang imperial capital ay malamang na magpalit ng may-ari sa lalong madaling panahon. Dahan daw ang iminulat ni Maxine ang kanyang mga mata, at narinig niya ang boses ni Mateo. Sisigot na sana si Maxine nang tumalim ang tingin niya, at may bahid ng pagkagulat na sumilay sa mga mata niya. Hindi na mamalayan, nakalusot na rin pala si Mateo para maging isang 3rd firmament celestial deity. Hindi ka rin ba nakalusot?
Isang bahid ng mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maxine. Naisip niya na sa pamamagitan ng pagkuha ng tunay na dugo ng ibong Vermilion, masusupol niya si Mateo ng ilang panahon. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng 3 buwan, si Mateo ay makakalusot din sa kanyang kaharian. Hindi kaya't walang problema ang lalaking ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, napakalaking tulong ng vital energy ng Vermilion Bird True Blood na ito. Malaki rin ang naging epekto ko sa tabi ko at nakahanap ako ng pagkakataong makalusot ng ganoon lang. Sige, gabi na, dapat na tayong umalis. Kailangan pa rin nating hiramin ang kapangyarihan ng Vermilion Bird True Blood mo para mabuksan ang Empyrean Abode. Bahagyang tumango si Maxine at sumunod kay Mateo, sabay na nagtungo sa labasan. Nang bumalik sila sa Heavenly Sun Mountain Range, ang lambak na iyon ay puno na ng mga martial artist. Sok-sok! Talagang kahanga-hanga ang maduro na iyon, na makuha ang tunay na dugo ng puting tigre. Ang lakas niya ay kahanga-hanga sa simula pa lang. Ngayon, sa mga nakababatang henerasyon, wala nang makakapantay sa kanya. Hindi ba? Nabalitaan ko na may batang nagngangalang Mateo na nang ahas na agawin ang kanyang asawa, pagod na siyang mabuhay. Hey, kung pag-uusapan natin to Mateo, hindi rin naman yan mabait na tao. Sa loob ng pinto ng Vermilion Bird, pinatay ni Mateo ang disipulo ni Heavenly Water City Lord Zonji sa harap mismo ng mukha nito. Kung isa sa alang-alang na nakakatakot ang lakas ni Mateo, ang abdo niya ay napakataba rin. Gayunpaman, nakuha ni Zonji ang tunay na dugo ng Vermilion Bird, kaya malamang na magdusa ang batang iyon. Mayroon pa rin palang ganoon. Tapos ang batang ito ay talagang tinahak ang daan patungo sa kapahamakan. Kahit gaano pa siya kagaling, isa lamang siyang second firmament celestial deity. Sa harap ni Maduro at Zonji, para siyang langgam. Sa oras na ito, humupa na ang pangkalahatang sitwasyon. Pinag-uusapan na ngayon ng lahat ang isyu ng pagmamayari ng tunay na dugo ng 4 na simbolo. Ilang maliliit na tunog ng usapan ang narinig ni Maxine at Mateo. Kumunat ang noo ni Maxine. Hindi niya inakalang nakuha pala ni Maduro ang tunay na dugo ng puting tigre. Alam niya kung gaano kahirap makuha ang totoong dugo mula sa mga kamay ng isang grupo ng mga powerhouse ng True God. Tunay ngang isang mapagmataas na anak ng langit ang Maduro na ito, masayang-masaya ang kanyang kapalaran. Bigla, isang madilim na anino ang dumating na may kasamang alulong. Agad na binalot ng makapangyarihang aura ang 2 taong sina Mateo. Mamatay. Sa panig ng Thousand Sword Alliance, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kennedy, at sabay na umatake ng matindi. Putok. Sa isang matinding sagupaan, tinamaan si Kennedy hanggang sa paulit-ulit siyang napaatras. Zonji, ano ang ibig sabihin nito? Seryosong tanong ni Kennedy. Ang madilim na anino na ito ay walang iba kundi si Zonji na kalalabas lang mula sa pinto ng ibong Vermilion. Sa oras na ito, ang aura ni Zonji ay mas madilim at mas malamig kumpara dati, halos kayang magpalamig ng mga tao. Kennedy, buhay lang ng batang ito ang gusto ko, wala itong kinalaman sa iyo. Kung hindi ka kikilos, papatayin din kita. Malamig na sabi ni Zonji. Labis na nagalit si Kennedy nang marinig iyon at sinabing, gusto mo ba akong patayin? Kasama lang ang mga katulad mo. Inilabas ni Zonji ang kanyang aura. Kumalat ang nakakatakot na aura, dahilan para lumiit ang mga pupil ng mata ni Kennedy. Tila kakaiba itong si Zonji. Subukan mo. Malamig na sabi ni Zonji. Sa pagkakataong ito, biglang humakbang si Kang Ji at sinabing, sige, papasok na ang lahat sa tahanan ng mga Empyrean, dapat doon nakatago ang tunay na kayamanan. Hindi magandang bagay ang pagkakaroon ng panloob na alitan ng 2 dakilang True God powerhouse dito. Bigyan mo ako ng mukha, isantabi mo ang anumang sama ng loob na mayroon. Hindi pa huli ang lahat para pumatay ng mga tao pagkatapos umalis sa tahanan ng mga Empyrean na ito. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Zonji at malamig siyang sumangot at sinabing, sige, bibigyan kita ng mukha. Kennedy, pagkatapos mong lumabas, kung maglalakas loob ka pa ring protektahan ang maliit na hayop na ito, tiyak na papatayin kita. Kung hindi ka maniwala, subukan mo. Malamig na sumangot si Kennedy at sinabing, hindi mo ari ng katwiran. Sa totoo lang, labis siyang nagulat sa kanyang puso.
Sa pagpapalitan ng suntok ngayon lang, tila mas malakas kaysa dati ang lakas ni Zonji. Pero sa lugar na ito, pinigilan ng lahat ang kani-kanilang cultivation realms. Malalaman lamang ng isang tao kung gaano kalakas ang isang tao pagkatapos niyang lumabas. Ngumiti si Kang Ji at sinabing, Kuho, narinig ni Kang Ji na nakuha mo na ang tunay na dugo ng Vermilion Bird. Halika, ang 3 pang tao ay nasa posisyon na. Buksan ninyo ang tahanan ng mga Empyrean. Nang minig ito, lalong lumala ang ekspresyon ni Zonji nang sabihin niya sa seryosong boses, hindi ko nakuha ang tunay na dugo ng ibong Vermilion. Napangiti si Kang Ji at gulat na sinabi, hindi mo nakuha. Kung gayon, sino ang nakakuha nito? Ang hindi magiliw na tingin ni Zonji ay tumingin kay Maxine. Hey! Kung ang isang snipe at isang tulya ay mag-away, para lang iyon sa bentahe ng mangingisda. Hindi ko inaasahan na sa huli, hahayaan pa pala nitong babaeng ito na maging mangingisda. Ang tingin ng lahat ay nakatingin kay Maxine, lahat ay walang kapantay na nagulat. Noon lang din binigyang pansin ni Kennedy ang disipulo niyang ito sa oras na ito, nakalusot na pala ito para maging isang 6th firmament celestial deity. Higit pa sa pagkabigla, nagulat pa rin siya ng husto. Haha, Ling-er, nakuha mo ba talaga ang tunay na dugo ng Vermilion Bird? Sabi ni Kennedy habang tumatawa ng malakas. Tumanggaw si Maxine bilang pagsang-ayon. Nang marinig ni Maduro ang balitang ito, tumawa rin siya ng malakas habang sinasabing, Kuho, ang galing talaga. Junior Apprentice Sister Maxine, pareho tayong mga taong may dakilang kapalaran. Imposibleng magsama kayo ng langgam na iyon sa tabi mo. Lalong lalaki ang pagitan ninyo. Halika, buksan natin ang tahanan. Pakiramdam niya ay ang pagkakaroon niya ng tunay na dugo ng White Tiger at ang pagkakaroon ni Maxine ng tunay na dugo ng Vermilion Bird ay kayang magpawala ng sigla sa lahat ng kabataan. Sa hinaharap, kahit ang pagtapak sa kaharian ng Empyrean ay hindi rin imposible. Si Mateo ay natural na hindi gaanong karapat-dapat kay Maxine. Magandang tadhana. Senior Apprentice Brother Shu, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Ang may taglay ng magandang tadhana ay hindi ako, kundi si Mateo. Ang tunay na dugong ito ng Vermilion Bird ay ibinigay sa akin niya, umiling si Maxine at nagpaliwanag. 1867. Bibinigay sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Maduro, isang tingin na hindi makapaniwala. Ang tunay na dugo ng 4 na simbolo, ang ganitong uri ng napakalaking swerte, ay talagang ibibigay sa iba na may 2 kamay. Hindi lang si Maduro, ang iba ay tumingin din kay Mateo nang may gulat sa mga mukha. Masyado ring maluho ang lalaking ito para habulin ang isang babae, di ba? Maraming tao ang tumingin kay Maxine, lahat ay sukdulan ang inggit. Kinamumuhian lang nila na wala silang kamukha ni Maxine at hinayaan na lang nila si Mateo na ibigay sa kanila ang napakalaking swerteng pagkakataong ito. Ang ganda naman siguro niyan. Ang pagkuha ng tunay na dugo ng Vermilion Bird ay hindi lamang basta pagpapataas ng cultivation. Katumbas ito ng muling paglilinis ng utak ng martial artist na nagbibigay sa martial artist ng mas malaking pagkakataon para sa pagpapabuti sa hinaharap. Lalo na para sa mga walang kapantay na henyo tulad ni Maduro at Maxine, nagkaroon pa sila ng pagkakataong makapasok sa kaharian ng Empyrean sa hinaharap. Ang kahariang iyon ay isang maalamat na pag-iral, sino ba ang hindi matitinag? Tumanggaw si Maxine at sinabing, kung wala si Mateo, kahit alam ko kung nasaan ang tunay na dugo ng Vermilion Bird, imposibleng makuha ito. Mahigpit na nakatitig si Zonji kay Mateo, nagngangalit ang mga ngipin sa puot. Hindi lahat ay nakatuklas na ang nagliliyab na araw sa araw ay ang tunay na dugo ng ibong Vermilion, kaya bakit niya ito natuklasan? Nalaman ni Zonji mula kay Empyrean Devil Feather doon na ang nagliliyab na araw sa kalangitan ay ang tunay na dugo ng ibong Vermilion. Noong una, malaki pa rin ang kanyang pag-asa, iniisip na walang makakatuklas nito. Ngunit nakalulungkot, nang lumabas siya mula sa ilalim ng lupa, natuklasan niya na ang nagliliyab na araw sa kalangitan ay matagal nang wala. Langit pa rin iyon, ngunit wala na ang tunay na dugo ng ibong Vermilion. Halos mabaliw siya dahil dito. Nako, ang batang ito ay talagang interesante. Ang pagtatago ng tunay na dugo ng ibong Vermilion ay masasabing napakatalino. Nakikita ito ng lahat, lahat ay nasa ilalim ng liwanag nito, ngunit
Imposibleng may mga taong mag-iisip na ang araw sa ibabaw ng kanilang mga ulo ay ang tunay na dugo ng ibong Vermilion. Pero nagawa ito ng batang ito. Sabi ni Empyrean Devil Feather na may kakaibang tawa. Napigilan pa rin ni Zonji ang Empyrean Devil Feather sa huli. Ngunit hindi rin siya nagawang lipulin ni Zonji at tanging selyuhan lamang ang nagawa niya na hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong makabawi. Pero nang makita ni Empyrean Devil Feather si Mateo, naging interesado siya ng husto. Humph! Kahit gaano pa siya kapambihira, mahirap ding takasan ang kamatayan sa huli. Malamig na sanggal ni Zonji. Tumawa si Empyrean Devil Feather at sinabing, "Hey, naisip mo na ba na baka may itinatago pang mas malaking sikreto ang batang ito sa kanya?" Gumalaw ang isip ni Zonji, ngunit may paghamak pa rin niyang sinabi, gaano man kalaki ang sikreto niya, mas malaki pa ba ito kaysa sa mga kayamanan ng Heavenly Empyrean Immortal Grove? Sinabi rin ng Empyrean Realm, totoo yan. Noon, halos-halos makapasok ang Heavenly Empyrean Immortal Grove sa kaharian ng Heavenly Emperor. Si Lord Jiuxiang ay mas malala pa kaysa sa kanya. Sa panig na ito, hindi na mapigilan ni Maduro ang kanyang ekspresyon. Same time pa rin siyang nangangako, sinasabing si Mateo ay isang langgam at walang magandang kapalaran. Ngunit sa isang kisap mata, ang kanyang mukha ay sinampal ng malakas. Nakuha ni Mateo ang tunay na dugo ng Vermilion Bird at ibinigay ito diretso kay Maxine. Siya, si Maduro, ang nakakuha ng tunay na dugo ng puting tigre ngunit pinili niya itong pinuhin mismo. Ngayon, tumakbo siya para sabihin kung ano man ang kapalaran nating dalawa, isa lang itong pagtatanghal ng isang slapstick. Nang maramdaman ang kakaibang mga titig mula sa paligid, ninais ni Maduro na makahanap ng butas sa lupa na mapaghuhukayan. Medyo nagulat din si Kang Ji kay Mateo. Tumango siya at sinabi kay Maxine, kung ganoon nga, simulan na natin. Bahagyang tumango si Maxine, tumalon at lumipad sa harap ng pinto ng ibong Vermilion. Lumipad din si Maduro at ang dalawa pang tao sa harap ng kani-kanilang mga pinto. Bukod kay Maduro, ang dalawa pa ay parehong mga naglalakbay na cultivator sa True God Realm. Ngunit ang mga powerhouse ng True God Realm sa panig ng Thousand Sword Alliance ay walang dala. Pinaikot ng 4 na tao ang kanilang bloodline power sa kanilang mga katawan. Agad na lumitaw sa ere ang 4 na napakalaking 4 symbols phantoms. 4 na dagandong ang umalangaw-ngaw, ang 4 na multo ay diretsyong pumasok sa mga pinto ng 4 na simbolo. Sa loob ng mga pinto ng 4 na simbolo, 4 na sinag ng liwanag ang naglabasan, na mabangis na nagbabanggaan. Ugong. Isang napakalaking pintuang bato ang namuo at naipon sa lambak. Sa pintuang bato, isang sinaunang aura na nakaranas ng maraming pagbabago sa buhay ang naglabas, na pumupukaw sa kaluluwa ng mga tao. Kahit ang mga powerhouse ng True God ay labis ding nataranta. Ang aura sa loob ng pintuang batong ito ay hindi nila kayang harapin. Nang makita ang pintuang bato na ito, nanikip ang mga mata ni Mateo. Ang aura na ito, maaari ba itong? Nagmukhang gulat din si Dustless at tumango, malamang, tama ang hula mo. Ano ba ang gustong gawin ng matandang fogey na ito? Natural lang na hindi papansinin ng iba si Mateo. Lahat sila ay naagaw ang atensyon ng pintuang batong ito. Haha, pagkatapos mabuksan nitong pintuang bato, siguradong naglalaman ito ng napakaraming kayamanan. Tara na. Sa wakas, may hindi na napigilan ang pananabik sa kanilang mga puso at mabilis na tumakbo patungo sa pintuang bato. Kung may nangunguna sa daan, paano pa kaya ito matiis ng mga taong ito, na lahat ay lumilipad patungo sa pintong bato ng may pagkabaliw. Lumutang pababa ang figure ni Maxine ngunit natuklasan niyang napakapangit ng ekspresyon ni Mateo. Mateo, anong problema mo? Tanong ni Maxine na may pagtataka. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, wala, pumasok na rin tayo. Nagbago ang tanawin sa harap ng kanilang mga mata. Dumating ang grupo ng mga makapangyarihang tao sa isa pang hanay ng bundok. Ano ang lugar na ito? Ang pintuang bato na iyon ngayon ay tila pasukan sa isang maliit na mundo. Maaari kayang. Ang lugar na ito ang maliit na mundo ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Hey, malamang nga. Kung makikita mo rito ang Dao Fruit ni Immortal Grove, para ka na talagang pumapailan lang sa langit ng sabay-sabay. Hindi rin naman mga tanga ang mga martial artist na ito, mabilis lang nilang napagtanto ang isang bagay.
Tiningnan ni Mateo ang eksena sa harap niya at hindi niya napigil ang bumaantong hininga ng malalim. Nangyari pa rin pala ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Ang lugar na ito ay walang iba kundi ang Immortal Grove World. Masyadong pamilyar ang lugar na ito, Mateo. Ang lugar na kinaroroonan nila ngayon ay ang God's Fall Mountain Range. Ikinonekta ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ang sarili niyang maliit na mundo sa pintuang bato na iyon. Ang aura ng pintuang batong iyon ay halos kapareho ng World Locking Gate. Nakilala ito ni Mateo sa isang sulyap. Hindi alam ni Mateo kung ano ang sinusubukang gawin ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Ngunit napakaraming celestial deities, maging ang mga True God Powerhouse, ang pumapasok sa Immortal Grove World. Kapag naganap ang isang malaking labanan, malamang na mahuhulog ang mga tao sa isang bangin ng pagdurusa. Para sa mga martial artist na ito, walang kwenta ang maliit na mundo. Pero, ang lugar na ito ay kanya, ang bayan ni Mateo, ang lugar kung saan siya lumaki. Mateo, anong problema mo? Ang pangit ng ekspresyon mo. Nag-aalalang tanong ni Maxine. Natuklasan niya na medyo mali ang buong kalagayan ni Mateo simula ngayon. Kumaway si Mateo at sinabing, ayos lang ako. Dapat mo munang sundan si City Lord Gu. May mga bagay akong dapat gawin at kailangan kong umalis sandali. Pupuntahan ko kayo ulit mamaya. Pagkatapos magsalita, hindi na hinintay ni Mateo na sumang-ayon si Maxine, ang kanyang figure ay gumagalaw at naglalaho agad. Ang atensyon ni Zonji ay palaging nasa Mateo. Nang makita niyang umalis si Mateo, balak niya sanang habulin ito. Pero sa isang iglap, nawala niya ang bakas ni Mateo. Labis itong ikinagulat niya. Nako! Talagang nasira ko ang sapatos na bakal sa isang walang kwentang paghahanap at nagkataon lang na natagpuan ko ito nang hindi man lang hinahanap. Hindi ko inaasahan na nakarating pala kami sa maliit na mundo ng Old Fart Immortal Grove. Malamang nandito rin ang bagay na iyon, di ba? Kakaibang tawa ni Empyrean Devil Feather habang sinasabi niya iyon. Kumilos ang puso ni Zonji at nagtanong, bagay na iyon. Anong bagay? Ang isang bagay na kayang magpagalaw sa isang Heavenly Emperor Powerhouse ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay. Tumawa ng malamig si Empyrean Devil Feather at sinabing, mas mabuting wala kang disenyo dyan. Iyon ang gusto ni Lord Jiushang. Kung maglalakas loob kang hawakan ito, alam mo na ang kahihinatnan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zonji at natahimik siya. 1868. Dam Ugong. Nanginig ang lupa, at nagulat ang buong mundo. Matagal na magulo ang loob ng Law Enforcement Hall. Ano na naman ang nangyari? Bakit parang apocalypse na? Napakapangit ng ekspresyon ni Lian Fang, isang nakakabahalang pakiramdam ang nananatili sa kanyang puso. Sa kasalukuyan, si Lian Fang ang kumokontrol, alam na alam niya ang lahat tungkol sa Immortal Grove World na parang likod ng kanyang kamay. Kanina lang, isang malasin na unang puwersa ang biglang sumugod sa Immortal Grove World. Ang puwersang iyon ay nagparamdam kahit sa kanya, sa controller na ito, ng mabilis na tibok ng puso. Natural na naramdaman din ni Sky Distant, Lu Linfeng, Teng Yun, at ng iba pang mga powerhouse ang nakakatakot na aura na ito, na sunod-sunod na dumarating. Elder Fang, anong nangyari? Bakit ba laging binabalot ng kamalasan at sakuna ang ating Immortal Grove World? Hay! Nagsigawan ng lahat para makapagsalita. May mga nagreklamo, may mga walang magawa, ngunit mas marami ang nabahala at nataranta. Umiling si Lian Fang at mapait na ngumiti habang sinasabing, ito. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Ang aura na ito, nararamdaman kong halos kapareho ito ng aura ng World Locking Gate. Pero nasa direksyon ito ng God's Fall Mountain Range. Ang aking persepsyon ay hindi kayang umabot. Nagbago ang mga mukha ng lahat. Kahit si Lian Fang, ang controller na ito, ay hindi ito nahalata, napakalaki talaga ng bagay na ito. Sa oras na ito, isang figure ang lumitaw mula sa kawalan, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Lahat. Nang makita ng malinaw ang pagdating, baka sa mukha ng lahat ang tuwa. Tunay nga, tuwing nasa panganib ang Immortal Grove World, palaging nagpapakita si Mateo. Mateo, ang saya naman at nakabalik ka na. Parang may nangyari sa God's Fall Mountain Range doon.
Nasa kalagitnaan na ng pagsasalita si Lian Fang nang putulin ni Mateo ang kanyang mga salita sa pagsasabing, Senior Lian Fang, pumasok ako sa Immortal Grove World mula roon. Malamang na hindi ganoon kasimple ang pangyayaring ito. Isang malaking grupo ng mga makapangyarihang tao sa Heavenspan World ang pumasok sa Immortal Grove World at maaaring maging dahilan para magkapira-piraso ang Immortal Grove World. Nang marinig iyon ng lahat, bawat isa sa kanila ay namutla. Hindi nila inaasahan na ang sitwasyon ay magiging ganito kalala. Mateo, ito. Anong nangyayari dito? Nagbago ang mukha ni Lian Fang sa sinabi niya. Umiling si Mateo at sinabing, hindi ko rin alam. Pero isang bagay ang sigurado, ito ay isang plano na inayos ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Pero kung ano ang layunin niya, wala akong magagawa. Lumampas na sa aking kontrol ang bagay na ito. Senior Lian Fang, ang susunod ninyong gagawin ay patatagin ang Immortal Grove World. Simula ngayon, lahat ay ipinagbabawal na pumasok sa God's Fall Mountain Range. Makakaasa kayong lahat, maliban na lang kung mamatay ako, hindi ko hahayaang mabasag ang Immortal Grove World. Sige, hindi na ako magsasalita pa, aalis na ako. Tandaan, siguraduhin hindi kayo papasok sa God's Fall Mountain Range. Pagkatapos niyang sabihin iyon, muling nawala ang anyo ni Mateo sa harap ng lahat. Seryoso ang mga mukha ng lahat. Ramdam nila ang pressure mula kay Mateo. Ang Mateo noon ay palaging kalmado at mahinahon. Ngunit sa pagkakataong ito, tila medyo naiiba siya sa karaniwan. Pagkatapos ng krisis ng lahi ng mga demonyo, tila ngayon lang nila nakitang ganito kabalisa si Mateo. Isang taong kasing lakas ng Heavenly Synergetic God ang pinaglaruan din ni Mateo sa kanyang mga palad. Habang kumikislap ang figure, bumalik muli si Mateo sa God's Fall Mountain Range. Pero mas lalong naging pangit ang ekspresyon ng mukha niya. Ang Conwo Divine Wood na dating matayog na umaabot sa mga ulap ay nawala na pala ng walang bakas. Senior Conwo siya. Umiling si Dustless at sinabing, hindi ko rin alam. Noong mga oras na iyon, nakatulog na ako. Ang usapin sa pagitan niya at ni Immortal Grove, hindi ko alam. Lalong nagkunot ang noo ni Mateo. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ba talaga ang ginagawa ng Heavenly Empyrean Immortal Grove, para makaakit ng napakaraming powerhouse sa kanyang lungga. Lalo na't maging ang Conwo Divine Wood na hindi natitinag sa loob ng 10,000 taon ay naglaho na rin sa ere. Sabi ni Mateo sa seryosong boses, pakiramdam ko ay hindi ganoon kasimple ang bagay na ito. Kalimutan mo na yan, gawin mo ito ng paunti-unti. Sana lang ay hindi gamitin ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ang sarili niyang maliit na mundo bilang isang maliit na piraso. Pagkatapos niyang sabihin iyon, muling gumalaw ang figure ni Mateo at naglaho. Heaven Killing Sword Formation. Mayroong kabuoang 9 na antas ng kapangyarihan. Ang mga makakalampas sa 3 antas ay maaaring makapasok sa susunod na tuktok ng bundok. Ang mga makakalampas sa 6 na antas ay gagantimpalaan ng isang tunay na Diyos na mistiko na kayamanan. Ang mga makakalampas sa 9 na antas ay gagantimpalaan ng isang Empyrean Spirit Treasure. Sa tuktok ng bundok, muling umalangaw-ngaw ang boses ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Sa unahan, isang napakalaking hanay ng mga espada ang bumungad sa harap ng grupo ng mga makapangyarihang tao. Sa oras na ito, nakita na ng lahat na sa pinakamataas na tuktok ng bundok na iyon sa malayo, ay mayroong isang malaking palasyo, na naglalabas ng isang aura na nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Kahit sino ay maaaring hulaan na ang tunay na kayamanan ay malamang na nasa loob ng palasyong iyon. Gayunpaman, ang mga salita ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay nagdulot pa rin ng pagkataranta sa grupo ng mga powerhouse. Kayamanan ng espiritu ng mga Empyrean. Iyon ang isang bagay na ikinabaliw ng mga Empyrean powerhouses. Ngayon, nasa harap na nila ito. Pero alam din nila na ang pagnanais na malampasan ang level 9 difficulty ay halos imposible. Pero kung malalampasan ng isang tao ang level 6 difficulty, napakaganda rin ng pagkakaroon ng isang True God Mystic Treasure. Yung mga kapangyarihan ng tunay na Diyos, hindi lahat ay mayroong mystical na kayamanan ng tunay na Diyos. Maaaring makaranas ng ganitong bagay ngunit hindi inaasahan. Pabayaan mo ako. Hindi napigilan ng isang martial artist na si Ninth Firmament Celestial Deity at siya ang unang humamon sa Forma Sion. Walang pumihil sa kanya. Palaging may manggaguna sa pag-atake.
Ang taong ito na susuri sa kapangyarihan ng pormasayo ng espada ay isang magandang pagpipilian din. Swoosh! Tumalo ng powerhouse na iyon at diretsong pumasok sa Heaven Killing Sword Formation. Agad na sumipol ang hindi mabilang na mga ilaw ng espada mula sa lahat ng direksyon. Tunay ngang matapang ang lakas ng Ninth Firmament Celestial Deity na iyon. Gaano man kalakas ang mga ilaw ng espada, wala silang magagawa sa kanya. Tunay ngang kahanga-hanga ang lakas ni Mace. Nabalitaan kong minsan niyang hinamon ang tatlong makapangyarihang nilalang na may parehong ranggo ng hindi natatalo. Ang lakas niya ay medyo malakas sa mga naglalakbay na magsasaka. Kung titingnan mo, baka makakuha siya ng isang tunay na mystical na kayamanan ng Diyos. Sok-sok, Celestial Deity Realm at nagtataglay ng isang tunay na Diyos na mistiko na kayamanan, talagang naiinggit. Malinaw na kilala si May sa mga naglalakbay na magsasaka. Sa sandaling kumilos siya, lahat ng iba ay napanganga sa paghanga. Kasabay nito, malinaw din sa kanila ang kapangyarihan ng pormasayo ng espada. Bukod pa rito, ang Ninth Firmament Celestial Deity ay isang Tier 1 team powerhouse sa mga powerhouse na ito sa simula pa lang. Totoo nga, ang lakas ni Mace ay matapang, kaya mabilis niyang nalampasan ang level 3 difficulty sword formation. Pagkatapos, isang transmission array ang lumitaw sa sulok ng Grand Array. Ngayon, maaari ka nang pumili na umalis at maaari ka ring pumili na magpatuloy sa paghamon. Sa loob ng malaking hanay, isang boses ang narinig. Pinipili kong ipagpatuloy ang hamon. Walang pag-aalinlangang sabi ni Mace. Kasunod ng paghina ng kanyang boses, nawala rin ang transmission array na iyon. Nagsimulang gumana muli ang Grand Array. Bigla na lang nagbago ng husto ang sitwasyon. Sa loob ng Heaven Killing Sword Formation, isang serye ng nakakatakot na enerhiya ng espada ang halos naging pisikal, na dumadaan sa Sword Formation. Kahit na ang grupo ng mga powerhouse ay nasa labas ng Sword Formation, pakiramdam nila ay parang tumatagos sa kanila ang serye ng nakakatakot na Sword Intent. Nakakakilabot. Ang kahirapan ng ika-4 na antas na ito ay tumaas ng ilang beses ng sabay-sabay. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Mace. Pero huli na para pagsisihan niya ito ngayon. Swoosh! 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 Sunod-sunod na dumating ang liwanag ng espada kasabay ng sipol. Paano pa kaya maglalakas loob si Mace na mag-atubili, na agad na nailalabas ang 120% ng kanyang kakayahan? Puchi! Isang liwanag ng espada ang tumago sa kanyang banal na diwa, at pinupunit ang kanyang katawan. Kasunod ng unang paglapag ng liwanag ng espada, hindi mabilang na liwanag ng espada ang bumuhos na parang sapot, at tinusok si May sa isang salon. Sa labas ng pormasayo ng mga espada, ito ay parang katahimikan na parang kamatayan. 1869. Isang powerhouse ng Ninth Firmament Celestial Deity ang namatay sa harap nila ng ganito. Naglagay ito ng anino sa daan sa unahan. Sa wakas ay nalaman na nila na ang mystical na kayamanang ito ng tunay na Diyos ay hindi madaling makuha. Lalo na ang pagkumpleto sa level 9 sword formation at pagkuha ng Empyrean Spirit Treasure. Subukan ko. Sa oras na ito, biglang humakbang paarap si Kang Ji at naglakad patungo sa pormasayo ng mga espada. Sa grupong ito ng mga taong ito, si Kang Ji ang dapat na pinakamalakas. Lahat ay inaabangan ito, gustong makita kung aling baitang ang kaya niyang tahakin. Pagpasok sa pormasayo ng mga espada, agad na lumakas si Kang Ji. Sa unang 3 round, hindi ito madaling nalampasan ni Mace, ngunit natural at maayos naman itong nalampasan ni Kang Ji. Pagdating sa ika-4 na round, lahat ay kinabahan. Ngunit nang walang anumang sorpresa, pinili ni Kang Ji na patuloy na hamanin ito. Ika-4 na round, tumaas ang presyon ni Kang Ji. Ramdam ng lahat na mas nahihirapan siya kaysa dati. Pero mas mataas siya sa isang buong major realm kaysa kay Mace. Natural na hindi mabanggit ng sabay-sabay ang kanyang lakas. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ng lahat ang ika-5 round. Namutla ang lahat ng mga powerhouse sa labas ng sword formation. Nakakatakot masyado. Gayunpaman, maayos pa rin ang naging takbo ng laro ni Kang Ji. Sa ika-6 na round, matapos dumana si Kang Ji ng sunod-sunod na malalakas na sword lights, nalagpasan pa rin niya ito. Nang muling lumitaw ang transmission array sa harap ni Kang Ji, nag-atubili siya. Mayroon pa kayong 3 hininga ng oras para mag-isip. 3, 2.
Muling umalangaw-ngaw ang boses na iyon sa pormasayo ng espada. Lahat ay halos mawala ng malay. Sa mismong oras na ito, gumalaw si Kang Ji. Pumasok siya sa transmission array nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan, at naglaho. Kahit si Lord Kang Ji ay hindi rin nangangahas na hamanin ang ikapitong antas. Oo nga't, hindi ganoon kadaling makuha ang isang kayamanan ng Empyrean Spirit. Ang mga powerhouse ng True God ay may mga nagsisising mukha. Kahit si Kang Ji ay hindi nangahas na hamanin ang ikapitong antas. Ang mga hamanin nito ay malamang na mamamatay din. Bagamat maganda ang mga kayamanan ng Empyrean Spirit, kailangan din ng isang tao na magkaroon ng buhay para kunin ito. Di nagtagal, lumitaw ang figure ni Kang Ji sa kabilang panig ng malaking hanay. Maliwanag, nakakuha siya ng isang mystical na kayamanan ng tunay na Diyos sa isang lugar. Gayunpaman, walang kas ng saya sa mukha niya. Maaaring magandang bagay para sa iba ang mga mistiko at tunay na kayamanan ng Diyos, ngunit para sa kanya, kalabisan lamang ito. Dahil dalawang tao ang nangunguna, ang mga makapangyarihang ito ay nagsimulang maghamon sa isa't isa. Ngunit, para sa mga martial artist ng Celestial Deity Realm, halos walang nangahas na hamanin ang ika-4 na round. Sa katotohanan, ang mga martial artist na nasa Celestial Deity Realm, na nakalusot sa unang 2 round, ay napakakaunti lamang. Para lamang makita ang sunod-sunod na pagkalipol sa loob ng Heaven Killing Sword Formation. Mga powerhouse ng True God, may humamon din sa ika-4 na antas. Pero matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng 5 hanggang 6 na powerhouse ng True God, wala nang nangahas na magpatuloy sa paghamon. Tahimik na bumalik si Mateo sa tabi ni Maxine dahil hindi niya alam kung kailan, mukhang napakalupit ng balang ito. Nakita ni Mateo na ang bilang ng mga martial artist ay malinaw na mas kaunti kaysa dati, saka lamang siya napabuntong hininga ng madamdamin. Tumanggaw si Maxine at sinabing, nakakatakot ang kapangyarihan ng pormasayo ng espadang ito. Kahit si Lord Kang Ji ay nakalusot lamang sa ika-6 na round. Tumanggaw si Mateo, dahil naunawaan na niya ang kapangyarihan ng Heaven Killing Sword Formation. Isang henyo na kahit ang tunay na dugo ng Vermilion Bird ay hinahamak, ang pormasayo ng espadang ito ay tiyak na hindi ka kayang talunin. Bakit hindi ka umakyat at subukan? Hindi ka naman. Matatakot, di ba? Hahaha. Noon pa man ay nakatitig na si Maduro dito. Ang dahilan kung bakit hindi pa siya humaharap ay para hintayin si Mateo. Paulit-ulit siyang nawala ng mukha dahil kay Mateo. Kailangan niyang makabawi ng ilang puntos sa pagkakataong ito sa Heaven Killing Sword Formation. Young Master Shu, huwag mong pahirapan ang mga tao. Ang pag-akyat sa Third Firmament Celestial Deity ay tiyak na kamatayan. Pahiramin mo siya ng ilang goals at hindi rin siya maglalakas loob na umakyat, di ba? Hoy, bata, binigyan mo pa nga ng tunay na dugo ang Vermilion Bird kay Miss Leng. Huwag kang mawala ng mukha sa harap ng isang dilag. Bilisan mo at subukan mo na. Sa sandaling bumukas ang bibig ni Maduro, maraming mga batang henyo ang agad na nagsimulang sumiksik kay Mateo. Sa kanilang paningin, sina Maduro at Maxine ay mga taong tunay na may magagandang kapalaran. Sa mahiwagang paglalakbay na ito sa kaharian, ang kanilang ani ay malamang na higit pa rito. At si Mateo ay walang kwenta sa kanilang paningin. Sinabi niyang ibinigay niya ang tunay na dugo ng ibong Vermilion kay Maxine, sino ang nakakita. Sinabi nilang pinatay niya si Howell gamit ang isang espada, ngunit hindi sila naniwala. Ang A-Third Firmament Celestial Deity ay isang A-Third Firmament Celestial Deity. Kung hindi nila nakita gamit ang sarili nilang mga mata, walang maniniwala na kaya talagang patayin ni Mateo si Howell. Kahit pumatay siya, tiyak na gumamit pa rin siya ng kasuklam-suklam na paraan. Natural lang na hindi papansinin ni Mateo ang paghamak ng mga taong ito. Malamig lang ang sinabi niya, sabi ko, pwede ka bang maging mas promising o hindi? Nanlamig ang ekspresyon ni Maduro at sinabi niya sa seryosong boses, sinasabi mo bang wala akong kwenta? Gusto mo akong patayin ng Heaven Killing Sword Formation at kailangan mo pa rin gamitin ang ganitong uri ng pangalawang klaseng pamamaraan ng pang-aasar, ano pa ba iyon kung hindi walang kwenta? Kung hahamunin mo ako at maglalaban kung sino ang makakalusot sa pinakamaraming round, mas makikita-kita sa mas magandang pananaw, malamig na sabi ni Mateo. Nagpalitan ng berde at puti ang mukha ni Maduro.
Ang kanyang maliit na panlilinlang ay nakita ni Mateo sa isang sulyap lamang. Sa dami ng sinasabi mo, wala ka pa ring lakas ng loob, hindi ka pa rin nangangahas na pumasok sa pormasayo ng espada. Sabi ni Maduro nang may malamig na ngiti. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng sword formation na ito ay nakapagpatakot na sa maraming martial artist. Ang mga mahihinang martial artist na iyon sa Celestial Deity Realm ay wala ng planong magpatuloy sa pag-unlad. Wala na silang pag-asa na malampasan ang unang 3 antas. Kaya naman, sigurado si Maduro na ang kaunting lakas ni Mateo ay tiyak na hindi maglalakas loob na pumasok sa pormasayo ng espada. Tumawa si Mateo nang marinig iyon at sinabing, dahil gusto mong maglaro, makikipaglaro ako sa iyo. Ikaw ang mauna at hamanin. Kung ang mga round na malilinis ko ay mas kaunti kaysa sa iyo, ang Mystic Realm sa likod, hindi na ako sasama. Mateo, hindi mo dapat gawin. Nagbago ang mukha ni Maxine at nagpumilit siya. Alam niyang makapangyarihan ang lakas ni Mateo, pero sa pormasayo ng espadang ito, kahit si Kang Ji ay hindi nang ahas na hamanin ika-7 antas. Masyado itong nakakatakot. Ang sadyang hamon ni Mateo ang siyang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Tumawa ng malakas si Maduro nang marinig iyon at sinabing, sige, ako muna ang haamon. Sa pagkakataong iyon, huwag kang matakot hanggat hindi mo nababasa ang pantalon mo. Hahaha. Isang sunod-sunod na hiyawan din ang narinig mula sa lahat, labis na pagtutol sa sinasadyang pang-aasar ni Mateo. Nang marinig ang nakakatawang hamon ni Mateo, labis na natuwa si Maduro sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay mapapahiya na niya si Mateo sa harap ni Maxine. Hindi rin basta-basta si Maduro, tumatalon at pumapasok sa loob ng Heaven-Killing Sword Formation. Pagpasok sa Sword Formation, hindi mabilang na mga sword light ang sumulpot. Ang lakas ni Maduro ay kahanga-hanga, kayang buhatin ang isang mabigat na bagay na parang magaan, at madali itong hinaharangan. Ang lakas ni Brother Shu ay tunay na kahanga-hanga, parang sa isang celestial. Ang kanyang batas sa sword daw ay nagsanib sa kidlat at apoy, 2 dakilang batas. Ngayon, pinino rin niya ang tunay na dugo ng puting tigre, ang kanyang kasalukuyang lakas ay masyadong nakakatakot. Hindi na dapat magkaroon ng anumang suspense ang unang 3 round. Hanggat nalampasan niya ang ika-3 round, kailangan ni Mateo na malampasan hanggang sa ika-6 na round. Hey! Malamang matatakot talaga ang batang iyon hanggang sa mabasa niya ang kanyang pantalon. Ang kapangyarihan ng Heaven-Killing Sword Formation ay itinakda ayon sa kabuoang lakas ng martial artist, lumalakas kapag nakakasalubong ang isang malakas, at humihina kapag nakakasalubong ang isang mahina. Tunay ngang kahanga-hanga ang pag-unawa ni Maduro sa mga batas. Mabilis niyang nalampasan ang unang 3 round. Nang lumitaw ang transmission array, muling umalangaw-ngaw ang boses na iyon. Pinipili kong magpatuloy. Agad na sinabi ni Maduro nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Higit pa sa inaasahan ng lahat, pinili pa rin ni Maduro na patuloy na hamanin ang pormasayon. Ang malaking hanay na natahimik noon ay muling nagliwanag. Biglang tumaas ang antas ng nakakatakot na liwanag ng espada, kasabay nito ay ang pag-angat din ng aura ni Maduro. 1870. Sok-sok. Pinipilit ni Maduro si Mateo na mamatay dito. Makakalusot kaya ang lalaking ito sa ika-6 na round. Dahil nang ahas siyang gawin iyon, malamang ay mayroon na siyang kaunting kumpiyansa. Pinagsasama ang 3 uri ng kapangyarihang batas, kasama ang White Tiger Bloodline, ang kanyang lakas ay hindi maisip. Ang baliw na kilos ni Maduro ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Simula noong panahon ni Mace, wala ng martial artist ng Celestial Deity Realm ang nang-ahas na hamanin ang ika-4 na round. Sa pamamagitan lamang ng paglampas sa ika-3 at ika-6 na round ay lilito ang isang transmission array. Kung hindi ito maalis sa isip ng isang tao, ang tanging kahihinatnan ay ang paghihintay sa kamatayan. Maraming tao ang natatawang tumingin kay Mateo. Kung talagang nakalusot si Maduro sa ika-6 na round, magiging masaya para sa kanila na makitang malampasan ni Mateo ang mga hamon. Sa tingin niya ay talagang mababasa ang pantalon niya. Hindi binaygo ni Maduro ang lahat. Bagamat medyo mahirap, matagumpay pa rin niyang nalampasan ang ika-4 na round. Sa ika-5 round, biglang sumabog ang kapangyarihan ng White Tiger Bloodline sa katawan ni Maduro, at nagawa itong makalusot. Natigilan ang lahat, pati na ang mga makapangyarihang True God.
Bawat isa sa kanila ay medyo nahiya sa kanilang kakulangan. Isang martial artist mula sa Celestial Deity Realm ang nakaabot sa ika-6 na round. Samantalang sila, ang mga powerhouse ng True God na ito, ay hindi man lang naglakas loob na hamanin ang round. Ang tinaguriang mapagmataas na anak ng langit ay halos ganito. Sa antas ng 6 na pormasayon ng espada, napakalakas ng kapangyarihan. Si Maduro na nasa gitna ng mga ilaw ng espada ay malayo sa pagiging kalmado gaya ng dati dahil sa lumalaking pinsala sa kanyang katawan. Ang layunin ni Maduro na mag-espada ay nagkuros, 3 uri ng kapangyarihang batas ang ginamit hanggang sa limitasyon. Ang kapangyarihan ng lahi ng White Tiger ay ginamit din hanggang sa limitasyon. Gayunpaman, si Maduro ay malapit na ring mamatay, at maraming beses na nalampasan ang Diyos ng kamatayan. Halos manlambot ang puso ng lahat, hindi alam kung makakalusot ba siya sa round na ito o hindi. Biglang tumigil ang pormasayon ng mga espada. Lumitaw ang hanay ng mga transmisyon. Nagtagumpay si Maduro na malampasan ang round na ito. Napabuntong hininga ang lahat ng mga powerhouse. Talagang nalampasan ng Peak 6 Firmament Celestial Deity na si Maduro ang ika-6 na round. Isa itong tunay na walang kapantay na maipagmamalaking tagumpay sa labanan. Ang kasalukuyang si Maduro ay puno ng mga pinsala. Ngunit ang kanyang imahe ay naging napakataas at napakalaki sa paningin ng lahat. Ito ay isang binata na ang mga pag-asa ay walang hanggan. Hinayla ang kanyang gasgas at kalmo na katawan, lumapit si Maduro sa transmission array. Bago pumasok sa transmission array, lumingon pa si Maduro at tumingin sa direksyon ni Mateo, at tumingin ng malalim. Swoosh! 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 Sabay-sabay na tumingin ang lahat kay Mateo. Masyadong malakas ang tunog ng trumpetang ito. Ayon sa pahayag ni Mateo, kailangan niya ng kumpletuhin ang level 9 sword formation bago niya maipagpatuloy ang paggalugad sa Mystic Realm. Pero ang level 9 sword formation, posible ba ito? Si Lord Kangji ay isang powerhouse ng 9th Firmament True God. Hindi rin niya hinamon ang level 7 sword formation. Ang lakas ng ika-9 na antas, walang nang ahas na sumubok. Bawal ang pag-iral na iyon. Young Master Crosswell, ikaw naman. Ngayon lang, nagyabang ka. Ngayon, aakyat ka ba o ikukulong mo ang buntot mo sa pagitan ng iyong mga binti at mawawala? Ang nagsalita ay ang henyong disipulo ng Nine Fire Imperial Capital na nagngangalang Hanford. May impresyon si Mateo sa taong ito. Palagi niyang niloloko si Maduro. Ngunit sa pagsasabi nito sa kanya sa oras na ito, walang nakaramdam na mayroong anumang hindi naaangkop. Tutal, sa paningin ng lahat, si Mateo ang mayabang na masyadong malakas na hamihip ng sarili niyang trompeta. Walang nag-akala na papasok siya sa sword formation dahil tiyak na hindi ituturing ni Mateo ang buhay niya bilang biro. Saan nanggaling ang asong ito, at kahit papaano ay tumatahol dito? Hindi man lang tumingin si Mateo kay Hanford habang sinasabi niya. Nagbago ang ekspresyon ni Hanford at galit niyang sinabi, gustong sabihing aso, ikaw ang aso, di ba? Hindi ka ba kawawang parang gala na ibon ngayon? Tumawa si Mateo nang marinig niya ito at sinabing, natapos lang ng Panginoon mo ang ika-6 na antas ng sword formation, tingnan mo kung gaano ka nagyayabang. Dahil gusto mo nang dilaan ang mabahong bote niya, bakit hindi mo nalang hamanin ang sword formation mismo? Tumingin ang lahat kay Mateo nang may pangungutya. Sa puntong ito, hindi pa rin tumitigil ang kanyang bibig. Natapos lang ba ang ika-6 na antas ng sword formation? Sa ngayon, ang mga nakalampas sa ika-6 na antas ng sword formation, ang isa ay ang 9th Firmament True God na si Kangji, ang isa naman ay ang 6th Firmament Celestial Deity na si Maduro. Kahit na may pagkukulang, hindi mo rin naman pagkakataon na hamakin ka. Ngumisi si Hanford at sinabing, laser dila. Dahil hindi ka nangangahas na hamanin ang pormasayon ng espada, bakit hindi ka pa agad sumugod? Ginagawa mong palabas ang sarili mo rito, ang kapal talaga ng mukha mo. Oo, talagang walang hiya. Kahit ano paman, nalampasan na ni Maduro ang ika-6 na antas ng pormasayon ng espada, paano ka naman? Bilisan mo at umalis ka na, huwag kang maging masama sa paningin dito. Mas lalo ka lang minamaliit ng mga tao ng ganito. Sa sandaling nagsalita si Hanford, maraming tao ang sumang-ayon. Walang nag-akala na nang ahas si Mateo na pumasok sa sword formation na hindi naiiba sa pagsusumamo ng kamatayan.
Kailan ko sinabing hindi ako papasok sa sword formation? Tanong ni Mateo nang may walang kwentang tingin. Natigilan ang lahat ng ilang sandali at hindi pa rin sila nakakabawi. Nakita lamang nila si Mateo na tinapik ang balikat ni Hanford at walang pakialam na sinabi, "Idilat ninyo ang inyong mga mata at tingnan ninyo kung gaano kaina ang inyong Panginoon." Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Mateo at lumapag sa hanay ng mga espada. Masyadong mabilis na bumaliktad ang eksena, walang reaksyon ang lahat at pumasok na si Mateo. Matapos matagumpay na malampasan ni Maduro ang mga bala, ang naunang akala ng lahat ay hindi na nang-ahas si Mateo na pumasok sa pormasayo ng espada. Pero pumasok si Mateo, nagulat sila. Hindi rin nag-react si Maxine. Huli na para pigilan ito at hindi niya maiwasang magmukhang nag-aalala. Nang makita ni Hanford ang sitwasyon, sinabi niya nang may malamig na ngiti, "Hey, hindi natitiis ng lalaking ito ang magalit at pumasok pa nga para hanapin ang kanyang kamatayan." Pagpasok sa pormasayo ng espada, hindi mabilang na liwanag ng espada ang lumabas mula sa lahat ng direksyon. Nakatayo si Mateo na nakahawak sa mga kamay sa likod at walang anumang balak na ipagtanggol. Natulala ang lahat, pumasok na sa sword formation at ang lalaking ito ay gusto pa ring umakto ng cool. Gayunpaman, wala pa silang oras para mangutya ng agad na naging matigas ang kanilang mga ekspresyon. Ang mga siksik na ilaw ng espadang iyon, wala ni isa ang talagang tumama sa katawan ni Mateo. Masyadong relax. Napaka-effortless. Ganito lang, nalagpasan ni Mateo ang first level sword formation nang hindi man lang ginagalaw ang isang daliri. Ito. Masyado rin itong peke, di ba? Tanong ni Hanford na may pagtataka. Ang batas pangkalawakan ay isang kataas-taasang batas. Hindi nakakagulat na magawa niya ito sa hakbang na ito. Ngunit ang kapangyarihan ng pormasayo ng espada sa likuran ay lalong lumalakas. Imposibleng gamitin ang ganitong uri ng opportunistikong paraan para makapasa sa round. Sa palagay ko, sa susunod na round, kailangan niyang kumilos, sabi ni Zonji nang may malungkot na tingin. Nang marinig iyon ng lahat sila ay natauhan. Pero sa oras na ito, nagsimula na ring humandar ang second level sword formation. Nanatiling matatag si Mateo. Hindi pa rin kayang hawakan ng mga ilaw ng espada ang mga sulok ng manggas ni Mateo. Agad na nanigas ang mukha ni Zonji doon. Sinampal ng malakas ang mukha niya. Sa ikatlong round, siguradong gagawa siya ng paraan sa ikatlong round. Nagngingit-ngit si Zonji at sinabi, "Walang anumang kapanapanabot na pangyayari sa ikalawang round, madali itong nalampasan ni Mateo." Ikatlong round, hindi pa rin gumagalaw si Mateo. Hahaha. Tumingin ang lahat kay Zonji nang may kakaibang mga mukha, at walang tigil sa pagtawa. Halos umitim ang mukha ni Zonji na parang ilalim ng wok. Hindi niya maintindihan kung bakit si Mateo ay kayang maging kasing tatag ng bunduktay sa gitna ng mga nagwawala at nakakakilabot na ilaw ng espada. Habang tumatawa ang iba, hindi nabawasan ang gulat sa kanilang mga puso. Malakas ba ang unang tatlong rounds o hindi? Ang daming patay na nakahiga roon. Marami sa kanila ang mga matataas na antas ng Celestial Deity Realm powerhouses. Pero si Mateo, isa lamang siyang third firmament Celestial Deity. Kahit na naiintindihan niya ang batas pangkalawakan, ano ang batayan niya na hindi man lang niya kinailangang igalaw ang isang daliri? Masyadong walang kwenta ang pagkalusot sa unang tatlong rounds na ito, di ba? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.